Sa totoo lang, medyo nag-alala ako nang irekomenda mo si Aryo sa akin, pero hindi si Ezekiel ang pumili kay Aryo bilang pansuportang role niya noon. Nag-aalala ako kung sino si Aryo sa actress. Baka mahilig siya sa idol burden. Kailangan pangit ang estilo ng role na ito, pero hindi ko inaasahan na actually itong tatanggapin ni Aryo. At saka, napakahusay niyang gumanap. Every day, she was the first to arrive at the film set. Nang dumating siya, diretso siyang umikot sa pagpupractice. Maging ang art teacher na naging martial arts instructor sa loob ng maraming taon, ay hindi pa siya nakakita ng ganoon o seryosong actress. She even sacrificed a lot para sa role. Si Derek Jones, si Aryo ay talagang magaling na actress. Dapat siyang makatanggap ng mas mahusay na piraso. Hayaan siyang mamulaklak sa mas magandang stage. Nang marinig ni Allen ang praise ng direktor, ang sulok ng kanyang bibig ay naturally curled up, os kung siya wow ang isa praised. I have been in the industry for so many years. Napakakaunting actresses tulad ni Aryo na nagtatrabaho sa Horde. Talaga. Isang maikling salita lang ang sinabi ni Allen. Ngunit sa kanyang puso, ipinagmamalaki niya si Aryo. Pagkaraan ng 10 minuto, nagsuot si Aryo ng kanyang mokup, at ang kanyang katawan ay namumula pa rin sa nakakadiri na baho. Hindi inaasahan ni Allen na ganito siya kakulit. Talagang nag-sacrifice ang kanyang asawa para sa pelikulang ito. Nagtaas ng ulo si Aryo at tumingin kay Allen. Mas lalo siyang nakaramdam ng kakaiba. Aryo, maghanda para sa ika-33 na eksena. Lumapit si Aryo sa kanyang upuan at kinuha ang espada sa kanyang kamay. Siya ay muli. Gayunpaman, walang nakapansin na ang espada sa kabilang panig ng lupa ay napalitan na ng espada. Ang eksenang ito ay nag-away sa pagitan ni Aryo at ng nunal. Sa panahon ng proseso, ang mga hooligan ay gumamit ng napakataas na talent at inalis ang atensyon ng Mollywood. Bagamat ang Aryo Horde ay nakipag-ugnay sa mga eksena sa auction noon, hindi ito madaling magbihis ng ganito at pagkatapos ay magsagawa ng mga paggalaw ng espada. Napatingin si Aryo sa direksyon ni Allen. Nagkatinginan silang dalawa at biglang naglakas loob si Aryo. Habang nasa tabi niya si Allen, magiging walang takot siya. Nasaan si Ezekiel? Nakaayos ka na ba? Sa sandaling ito, si Ezekiel ay nag-roll over sa kanyang costume. Ang lamig pa rin ng mukha niya. Hindi na niya pinansin ang mga tauhan at pumunta sa kanyang upuan. Tumingin si Luiso sa kanya sa gilid at saka tumingin kay Allen. Ang dalawa sa kanila ay talagang medyo magkatulad, mainly dahil sa kanilang auro. Ang isa ay nagmamalabis, ang isa ay malamig. Gawin natin minsan. Hindi nag-hove ng kahit anong arma si Ezekiel sa sandaling iyon. Aabutin siya ng oras para kunin ang espada sa pakikipaglaban. Actually, medyo nag-alala ako noong nirekomenda mo si Arya sa akin, pero hindi si Arya ang pinili ni Ezekiel bilang supporting role niya noon. Nag-aalala din ako na si Arya ay isang artista pagkatapos ng lahat. Baka may dala siyang idolo. Kailangang pangit ang estilo ng role na ito, ngunit hindi ko inaasahan na talagang tatanggapin ito ni Arya. Higit pa rito, mahusay siyang gumanap. Araw-araw, siya ang unang dumating sa set ng pelikula. Pagdating niya, diretso siyang nagsimulang mag-practice. Maging ang guro ng sining, na naging martial arts instructor sa loob ng maraming taon, ay nagsabi na hindi pa siya nakakita ng ganoong kaseryosong aktres. Malaki pa nga ang isinakripisyo niya para sa role. Si Derek Jones, siguradong magaling na artista si Arya. Dapat siyang makatanggap ng isang mas mahusay na piraso. Hayaan siyang mamulaklak sa isang mas mahusay na yugto. Nang marinig ni Allen ang papuri ng direktor, natural na pumulupot ang gilid ng kanyang bibig, na para bang siya ang pinupuri. I have been in the industry for so many years. Kakaunti lang ang mga artistang tulad ni Arya na nagsisikap. Talaga. Maikling salita lang ang sinabi ni Allen. Pero sa puso niya, proud siya kay Arya. Pagkatapos ng 10 minuto, nag-makeup si Arya, at dala pa rin ang kanyang katawan ang nakakadiri na baho. Hindi inaasahan ni Allen na ganito siya kakulit. Talagang malaki ang isinakripisyo ng kanyang asawa para sa pelikulang ito. Umangat ang ulo ni Arya at tumingin kay Allen. Mas gumaan ang pakiramdam niya. Arya, maghanda para sa ika-33 na eksena. Naglakad si Arya sa kanyang upuan at kinuha ang espada sa kanyang kamay. Handa na siya.
Gayunpaman, walang nakapansin na ang espada sa kabilang panig ng lupa ay isang tunay na espada na pinalitan. Ang eksenang ito ay isang away ni Arya at ng male lead. Sa panahon ng proseso, ang mga huligan ay nagpakita ng napakataas na talento at naakit ang atensyon ng pangunahing lalaki. Bagamat nakipag-ugnayan na si Arya sa mga action scenes noon, hindi madaling magbihis ng ganito at pagkatapos ay magsagawa ng sword dance movements. Napatingin si Arya sa direksyon ni Allen. Nagkatinginan silang dalawa at biglang nagkaroon ng lakas ng loob si Arya. Hanggat nasa tabi niya si Allen, magiging walang takot siya. Nasaan si Ezekiel? Handa ka na ba? Sa sandaling ito, lumakad si Ezekiel sa kanyang costume. Malamig pa rin ang mukha niya. Tuluyan na niyang hindi pinansin ang crew at naglakad na papunta sa upuan niya. Napatingin sa kanya si Louisa sa gilid at saka tumingin kay Allen. Medyo magkahawig nga silang dalawa, higit sa lahat dahil sa kanilang aura. Ang isa ay masungit, ang isa ay malamig. Gawin natin minsan. Wala pang arma si Ezekiel sa ngayon. Magtatagal siya para kunin ang espada sa laban. Sumunod ka na lang sa practice. Walang magiging problema. Huwag kang tumingin sa bangin. Paalala ni Ezekiel sa kanya. Tumingala si Arya at seryosong tumango. Sa sandaling ito, nakita niya ng malapitan ang mukha ni Ezekiel. Bigla siyang naisip ni Louisa. Siya at si Allen ay talagang medyo magkatulad. Simulan na. Wow, hindi mo talaga ako papatayin, no? Nang pumasok si Arya sa palabas, maging ang kanyang tono ay naging napakawalang hiya. Ang swerte mong mamatay sa kamay ko. Bahagyang humuso ang lalaki at iginalaw ang katawan at sumugod kay Arya. Nagsimulang mag-away ang dalawa sa gilid ng bangin. Noong una, nakumpleto ng husto ni Arya ang kanyang mga galaw, ngunit pagkatapos nito, pakiramdam niya ay hindi na niya ito magagawa. Bagaman pinaalalahanan siya ni Ezekiel na huwag tumingin sa bangin ngayon, may mga bangin sa lahat ng dako. Nagkaroon din ng patuloy na pagsipol ng hangin. Ah! May sumigaw. Anong nangyayari? Sa simula, ang espada ni Ezekiel ay dumaan sa braso ni Arya. Dahil ito ay isang prop sword, hindi ito magiging mapanganib. Gayunpaman, nang iangat ni Ezekiel ang espada, nalaman niyang hindi tama ang bigat. Nang gusto niyang umatras, pareho silang nasa gilid ng bangin. Huli na ang lahat. Sa desperasyon, nahawakan na lamang niya ang braso ni Arya at hinayaan ang espada na dumaan sa kanyang braso. Pagkatapos nito, pareho silang gumulong pababa sa bangin. Dahil wala siyang oras para lumingon, pumikit ng husto ang bukong-bukong ni Arya. Sa oras na ito, ang lahat ay natakot. Isang itim na figura ang sumugod sa gilid ni Arya sa unang posibleng sandali. Bilisan mo at tingnan mo. Sa kabutihang palad, si Ezekiel ay may karanasan at naging mabilis. Nang gumulong sila pababa, nang malapit na silang mahulog sa bangin, mabilis na humawak si Ezekiel sa isang shooting wire at hinawakan sa kabilang kamay ang braso ni Arya. Ginamit niya ang kanyang mga binti upang kontrolin ang kanilang paggalaw. Sa ganitong paraan, kalahati sila ay nakabitin sa talampas ng bundok. Sa kabutihang palad, gustong-gusto ni Ezekiel na mag-ehersisyo araw-araw at may sapat na lakas upang patatagin silang dalawa ni Arya sa mapanganib na sitwasyong ito. Kung hindi, talagang nasa panganib ang kanilang buhay. Ngunit kahit na ginamit ni Ezekiel ang kanyang braso para pigilan silang mahulog, si Arya ay nahimatay pa rin dahil sa takot. Hindi rin masyadong optimistiko ang mga pinsala ni Ezekiel. Tinulungan silang dalawa ni Allen na makatayo at sumigaw sa crew, pumunta ka kaagad sa ospital. Pumunta ka sa ospital. Agad namang kumuha ang direktor ng maghahanda ng sasakyan. Binuhat ni Allen si Arya sa kotse at bumalik sa direktor. Matigas niyang sinabi, imbestigahan ka agad. Bakit may aksidente? Natakot ng husto ang direktor. Mas lalo siyang nataranta sa pagsigaw ni Allen. Mabilis lang siyang sumagot, okay. Mag-imbestiga ako kaagad. Natakot ng husto ang direktor. Mas lalo siyang nataranta sa pagsigaw ni Allen. Mabilis lang siyang sumagot, okay. Mag-imbestiga ako kaagad. Hindi ito biro. Malaki ang posibilidad na mahulog silang dalawa sa bangin. Agad namang hinila ng maihawak ng props pabalik ang direktor. Direktor, na-check ko talaga. Hindi ko pinalitan ang kutsilyo. Lahat ng tao nakatingin. Ano ba talaga ang nangyayari?
Pinanood ng direktor si Allen na paalis at bumuntong hininga. Ang isa ay asawa ni Direktor Jones, at ang isa ay ang hari ng mga pelikula. Paano mo nagawa ito? Sinong nagdala ng props? Tinuri ko sila sa umaga. Maya-maya, hiniling ko kay Leo na dalhin ang mga kahon. Leo! Leo! Natakot din ang field attendant. Kaya lang sa oras na ito, wala siyang mahanap na mga tauhan kahit saan. Ang pinakahuling ulat ay nasugatan ang aktor na si Arya, kasama ang pangunahing lalaki sa shooting ng A Dark Knight Fanatic. May isang nakakaalam na nagpahayag na may mga nasawi sa cast ng A Dark Knight Fanatic. May isang lalaki at isang babae na pinaghihinala ang babaeng bida ng Dahua, Arya, at ang bagong lalaking aktor, si Ezekiel, na katatapos lang manalo bilang hari ng pelikula. Napabayaan ng mga tripulante ang kanilang mga tungkulin at itinuring ang tunay na kutsilyo bilang isang prop. Ang mga aktor ay nasugatan at wala pa ring malay. Matapos ipadala ni Allen sina Arya at Ezekiel sa emergency room, ang balita ay inilabas online. Agad na kinolekta ni Martin ang impormasyon at nalaman na kakaiba ang bagay na ito. Kalahating oras na lang at parang alam na ng mga reporter na magkakaroon ng aksidente. Sunod-sunod nilang ipinadala ang mga balita, at ang kanilang mga salita ay parang nakita nila ito ng kanilang mga mata. Ang pinakamahirap na bagay ay ang nilalaman ng balita ay napakasama para kay Madam. I-seal off ang lahat ng balita at hayaan ang mga profesional na mag-imbestiga sa lugar. Kailangan nating malaman ang totoo. Naghintay si Allen sa pintuan ng operating theater. Puno ng lamig ang mga mata niya. Agad naman itong pinuntahan ni Martin para asikasuhin. On the way, nakatanggap siya ng tawag mula kay Luna. Anong nangyayari? Nakita ko lang ang balita. Nasugatan ba talaga si Arya? Kamusta ang sitwasyon? Nasugatan siya pero hindi naman ganoon kalubha. Huwag kang mag-alala. Inalo siya ni Martin. Ano naman si Ezekiel? Bakit may nagsabi na nahulog siya sa bangin para iligtas si Arya? Hindi ito tulad ng sinabi ng balita. Malamig ang boses ni Martin, you should rest at home. Huwag kang mag-alala. Dapat may tao sa likod nito. Tumango si Luno kung hindi niya naiintindihan. Binaba niya ang telepono. Kahit na anong isipin niya, nag-aalala pa rin siya. Kaya agad niyang hinarap ang mga kakilala niyang reporter at sanay na niyang alamin kung sino ang mastermind. Sa oras na ito, may daan-daang komento na naipost online. Si Aryo ay tinamaan ng kutsilyo sa ulo nang siya ay bumaril. Direkta siyang ipinadala sa plastic surgery hospital. Tumigil ka sa pagbibiro. Malinaw niyang nabali ang kanyang binti. Hindi way. Mukhang sinira niya ang kanyang mukha. Grabe ang sugat. Nabatid ng mga tripulante na punong-puno ng dugo ang mukha ni Aryo nang ipadala siya sa ospital. Hindi. May mga tao sa online na nagsabi na ang Aryo ay magdadala ng kasawian sa iba. May mga taong nag-okumulot ng doubt mula sa kanyang debut hanggang ngayon. Ang lahat ng mga bagay na napunta sa mga tao sa kanyang paligid ay nahukay sa mode sa opposed. Mayroong kahit ilang mga blogger na muling naghahangad ng mga kapalaran sa online at sa publiko ay nagsabi na si Aryo was a jinx. Ang kanyang appearance was tulad ng thought. Ang sinumang kumakalaban sa kanya ay masusupil. Sa ganitong mga komento sa mga post na iyon, may mga taong talagang naniniwala na si Aryo was a jinx. Ang mga artiste sa ilang kumpanya ay bababa. Ang mga pelikula at mga dromos na pinapanood niya ay makakatagpo ng problema, at ang mga artistang sumali sa kanya ay makakatagpo din ng kasawian. Karamihan sa mga tao ay hindi naniniwala sa mga katarantaduhan na ito, syempre. Ngunit sa kasalukuyang lipunan, ang mga tao ay maniniwala sa kahit na sinong makapangyarihang bagay na kanilang sinabi. Aryo was a disaster. Isang aktor na nakoronahan ng ganitong uri ng reputasyon, mabubuhay pa kaya siya sa entertainment circle? Paano magkakaroon ng direktor na gustong gamitin siya? Hindi banggitin ang brand o mamumuhunan. Ang bawat tao ay nakaugalian na magkaroon ng good luck, lalo na sa entertainment circle. Ang ganitong uri ng chismis ay seryosong makakasakit sa career ni Aryo. Kung may mga problema sa kanyang trabaho, iisipin siya ng lahat. Ang taong nasa likod ng mga chismis na ito ay hindi lamang sisira sa store path ni Aryo, kundi pati na rin ang kanyang buong buhay. Allen was waiting sa labas ng emergency room.
Ang tagpo ng pinsala ni Aryo ay nananatili sa kanyang isipan ng matagal. Ang kanyang puso ay hindi nanlamig ng ilang sandali. Nais niyang mabunot kaagad ang taong nasa likuran niya. Lumabas ang doktor sa emergency room at sinabi kay Allen na tahi ang sugat ng nunal. Walang bali. Nasa okomo pa rin ang female patient. May osproin sa kanyang kaliwang bukol. Bilang karagdagan, may posibilidad na ang kanyang groin ay maaaring tamaan at mayroong o bahagyang concussion. Kailangan siyang obserbahan sa loob ng 24 na oras. Tumango si Luna na parang hindi niya maintindihan. Binaba niya ang telepono. Kahit anong isipin niya, sobrang nag-aalala pa rin siya. Kaya agad niyang kinontak ang mga kakilala niyang reporter at gusto niyang malaman kung sino ang utak nito. Sa oras na ito, may daan-daang komento na naipost online. Si Arya ay tinamaan ng kutsilyo sa mukha nang siya ay bumaril. Direkta siyang ipinadala sa plastic surgery hospital. Tumigil ka sa pagbibiro. Malinaw na nabali niya ang kanyang binti. Hindi pwede. Parang nabasag ang mukha niya. Grabe ang sugat. Ibinunyag ng crew na puno ng dugo ang mukha ni Arya nang ipadala siya sa ospital. Hindi. May mga online na nagsabi na si Arya ay isang disaster star at magdadala ng kasawian sa iba. May mga tao pang ang nakaipon ng date mula sa kanyang debut hanggang ngayon. Lahat ng masamang nangyari sa mga tao sa paligid niya ay hinukay at ginawang poste. Mayroong ilang mga blogger na nagbabasa ng mga kapalaran online at sinabi sa publiko na si Arya ay isang jinx. Ganun lang ang itsura niya. Kahit sinong lalapit sa kanya ay pipigilan. Sa mga ganyang komento at mga post na iyon, talagang may mga taong naniniwala na si Arya ay isang jinx. Ang mga artista sa kapareho niyang kumpanya ay bababa. Ang mga pelikula at drama na nilahukan niya ay makakatagpo ng gulo, at ang mga aktor na nakasama niya ay makakatagpo rin ng kasawian. Karamihan sa mga tao ay hindi naniniwala sa mga kalokohang ito, syempre, ngunit sa kasalukuyang lipunan, ang mga tao ay maniniwala sa anumang kakaibang mga bagay na kanilang sasabihin. Si Arya ay isang disaster star. Isang aktor na nakoronahan ng ganitong uri ng reputasyon, mabubuhay pa kaya siya sa entertainment circle? Paanong may direktor na nangahas na gamitin siya? Hindi banggitin ang tatak at mamumuhunan. Nais ng lahat na magkaroon ng swerte, lalo na sa entertainment circle. Ang ganitong uri ng chismis ay seryosong makakasakit sa karera ni Arya. Kung may anumang problema sa kanyang trabaho, iisipin siya ng lahat. Ang taong nasa likod ng mga chismis na ito ay hindi lamang sisira sa landas ng bituin ni Arya, kundi pati na rin ang kanyang buong buhay. Naghihintay si Allen sa labas ng emergency room. Matagal na gumugulo sa kanyang isipan ang eksena ng pagkasugat ni Arya. Sandaling hindi kumalma ang puso niya. Nais niyang mabunot kaagad ang taong nasa likuran niya. Lumabas ang doktor sa emergency room at sinabi kay Allen na tahi na ang sugat ng lalaking pasyente. Walang bali. Nakakoma pa rin ang babaeng pasyente. May sprain sa kaliwang bukong-bukong niya. Isa pa, may posibilidad na matamaan ang utak niya at magkaroon ng konting concussion. Kailangan siyang obserbahan sa loob ng 24 na oras. Sa tingin ko ay gumagawa kayo ng isang serye sa Z, tama ba? Tanong ng doktor, ang mga maliliit na ospital na tulad namin ay walang napakahusay na mga hakbang sa seguridad. Upang ang pasyente ay magkaroon ng isang tahimik na kapaligiran sa pahinga, gusto mo bang isaalang-alang ang paglipat sa ibang ospital? Nga pala, nagising na ang lalaking pasyente. Salamat, doktor. Mabilis na pumasok si Allen at nakita niya si Arya na nakahiga sa kama na may kalmadong ekspresyon. Ang kanyang paghinga ay pantay. Ang nag-aalala niyang puso ay tuluyang naayos. Bakit hindi siya ang nasaktan? Bakit hinayaan ng langit na magdusa ng ganito si Arya? Mas gugustuhin niyang siya ang nakaranas ng lahat ng ito kaysa kay Arya. Dapat ay maayos siya. Tumingin si Ezekiel kay Allen at malinaw na nagsalita. Nag-aalala lang si Allen. Tahimik siyang tumingin kay Arya ng matagal bago siya nakasigurado na ligtas siya. Pagkatapos ay bumaling siya kay Ezekiel sa kabilang kama at sinabing, kung hindi dahil sa iyo, baka di. Kung gusto mo akong pasalamatan, hindi na kailangan. Ayokong makita ka. Kung ganoon, sino ang gusto mong makita? Naramdaman ni Allen na may gustong sabihin si Ezekiel. Aba, ano ngayon ang ginagawa ng katulong ni Arya?
Hayaan mo siyang alagaan ako. Naman, hindi man lang nag-isip si Allen at pumayag na paalisin siya. Ang mga props ng production team ay palaging iniingatan ng mga profesional. Hindi ito mangyayari sa oras na ito. May nahanap ka ba? Galit na galit si Ezekiel nang maisip niya ang sitwasyon noon. May isang tao talaga na hindi natatakot sa kamatayan. May pinakialaman ang props nila ni Arya. Napakalamig ng boses ni Allen, hahanapin ko ang taong iyon at ibabalik ko sa kanya ng 10 beses ang mga pinsalang natamo mo ngayon. Kung gayon, bago ka bumalik sa kanya ng 10 beses, hayaan mo akong magpasalamat sa kanya. Isang pambihirang ngiti ang lumitaw sa gilid ng bibig ni Ezekiel. Kung hindi siya nasaktan ng taong iyon, paano niya makakasundo si Luisa? Alam din niya na ang iba ay palaging matatakot sa kanya, ngunit ang batang babae na iyon ay tila malakas ang reaksyon. Ngayong nasugatan siya, dapat ay nakakapagpahinga na siya ng kaunti, di ba? Binigyan siya ni Allen ng makahulugang tingin at hindi na nagsalita pa. Sa sobrang bilis, sumugod si Luisa. Kitang-kita na namumula pa ang mga mata niya, parang kanina pa siya umiyak. Kitang-kita na namumula pa ang mga mata niya, parang kanina pa siya umiyak. Director Jones, kumusta si Miss Arya? Ayos naman siya. Kailangan lang niyang bantayan. Napatingin si Allen kay Ezekiel. Siya ang sumakit sa kamay niya. Kailangan niya ng mag-aalaga sa kanya pansamantala. Walang angkop na mga kandidato sa crew. Kung maginhawa para sa iyo, maaari kang manatili at tulungan siya. Makatwiran si Allen nang magbenta siya ng mga tao. Napakurap si Luisa. Nang mangyari ang aksidente ngayon, nagulat siya sa eksena. Kung hindi tumugon si Ezekiel sa oras, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Napagtanto din niya na ang lalaki ay tila hindi nakakatakot sa hitsura niya. Okay, nakuha ko. Tumango si Luisa bilang pagsang-ayon. Napakalinaw ng boses niya. Nakahiga si Ezekiel sa gilid ng kama. Nang marinig niya ang boses nito ay mas lumalim ang ngiti nito. Nakaabang lahat ang cast at crew sa koridor ng ospital. Hindi sila naglakas loob na pumasok at istorbohin ang pahinga ng pasyente. Ang resultang ito ay isa ng blessing in disguise. Lahat ay naghihintay na magising si Arya. Kinabukasan, tuluyang nagising si Arya. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at nakita niya ang maputlang dingding sa ward. 2 beses siyang umubo. Napakasakit ng kanyang lalamunan kaya wala na siyang lakas sa kanyang katawan. Sa oras na ito, nakita niya si Allen na natutulog sa upuan. Pagod daw siya. Ayaw siyang istorbohin ni Arya. Tatayo na sana siya at kukuha ng tubig nang magising si Allen. Paano na? Mayroon pa bang ibang bagay na hindi komportable? Saan masakit? Nag-aalalang hinawakan ni Allen ang kamay ni Arya at kinakabahang tumingin sa kanya. Paos na paos ang boses niya at mukha siyang haggard. Sa araw at gabing iyon, hindi siya nakapikit at binabantayan lang siya. Umiling si Arya. Bubuka na sana niya ang bibig niya nang unang sabihin ni Allen, rest assured. Magaling siya. Nalagyan na ng benda ang mga sugat niya. Ako, ibinuka ni Arya ang kanyang bibig at sinabing, Allen, nag-alala ba ako sa iyo? Umiling si Allen. Madilim ang kanyang mga mata. Basta gising ka. Kung may nangyaring ganito, dapat mabalisa ang crew. Allen, huwag mong sisihin ang mga hindi nakakaalam nito. Muling umubo si Arya. Hindi ko hahayaang umalis ang sinumang pinaghihinalaan. Iimbestigahan niyang maigi ang bagay na ito. Director Jones, narinig ng direktor ang pag-uusap sa ward at mahinang kumatok sa pinto. Gising na ba si Arya? Tumango si Aryo nang marinig niya ang boses, na nagpapahiwatig na ayos lang si Allen. Nag-aalala siya na baka masasaktan ng galit ni Allen ang mga inosenteng tao, ngunit dapat makot ang mastermind. Ang direktor o ilang miyembro ng crew ay sabay-sabay na sumabay sa salita. Nang maghasik sila ng galit na puwersa ni Allen, kinakabahan silang ibinaba ang kanilang mga ulo. Aryo, mabuti na ang pakiramdam mo. Tumango si Aryo, Mabuti naman. May mga already na tao na nag-iimbestiga kung sino ang nangyari. Malapit na ang resulta. Sabi ng direktor sa nanginginig na boses. Hindi niya sinasadyang tingnan si Allen sa mata. Tungkol sa Octing D. Babalik ako sa crew pagkatapos ng ilang oras ng pahinga.
Aryo sod. Kung ikukumpara kay Ezekiel, ang kanyang mga pinsala ay wala. Higit pa rito, ang lahat sa produksyon ay dapat na mabalisa. Kahit na sila ay nakasanayan na Chong's tao, sila hod upang makakuha ng pahintulot ni Allen. Nang marinig ng direktor ang pag-ubo niya. Ayos lang. Hove o good rest, nag-conshoot muna kami ng ibang supporting roles dahil kailangan ni Ezekiel ng ilang oras para magpahinga. Ayon sa filming arrangements, you guys have already exceeded the filming volume. Nakatitiyak ka? The director rubbed his hands on added, it's just that the news has already been leaked. Ang mga alinggaw sa labas ng ore ay napaka-exaggerated. Maaaring kailanganin namin si Director Jones upang ipaliwanag ito. Mula sa press release, makikita na ang tao sa likod ng mga eksena ay nangungulit kay Aryo. The person who happened to be injured with her was Ezekiel, so the consequences were not too serious. Kung hindi, nawawala si Leo, who's in charge of the props. Doy. Nasabi ko na sa isang tao na intindihin siya hanggat maaari. Hindi ko na makikita ang pinakamaraming balita. Nakahiga si Aryo sa higaan ng ospital at tumingin sa lahat ng tao. Mag-back muna kayo. Kailangan niyang magpahinga. Hindi pinahintulutan ni Allen na makita ni Aryo ang mga magulong Freud na iyon. Tumayo siya at inutusan silang umalis. Tumango ang direktor. Okay. Makipag-ugnayan sa amin kung may kailangan ka. Nang makitang maayos na si Aryo, ang direktor at ang iba pa ay nakahinga ng maluwag. Kung ongrid nila si Allen, hindi nila maipagpapatuloy ang paggawa ng pelikulang ito. Pagkaalis nila, tinanong ni Aryo si Allen sa mahinang boses, kamusta ang balita sa labas? Nakita niya ang kaba na ekspresyon ng mga direktor. Hahawakan ko ito. Kailangan mo lang magpahinga sa mga tao. Hinawakan ni Allen ang kamay ni Aryo. Tumango si Arya nang marinig ang boses, indikasyon na ayos lang si Allen. Siya ay nag-aalala na ang galit ni Allen ay makakasakit ng mga inosenteng tao, ngunit ang utak ay dapat mahuli. Sabay-sabay na pumasok sa ward ang direktor at ilang tripulante. Nang makita nila ang galit na mukha ni Allen, lahat sila ay kinakabahan na napayuko. Arya, mabuti na ba ang pakiramdam mo? Tumango si Arya, si. Mabuti naman. May mga nag-iimbestiga na sa nangyari. Malapit na ang resulta. Sabi ng direktor sa nanginginig na boses. Hindi siya naglakas loob na tingnan si Allen sa mata. Kung tungkol sa pag-arte, maaari akong bumalik sa crew pagkatapos ng ilang araw na pahinga. Sabi ni Arya. Kung ikukumpara kay Ezekiel, ang kanyang mga pinsala ay wala. Bukod dito, dapat maging balisa ang lahat sa produksyon. Kahit na gusto nilang baguhin ang mga tao, kailangan nilang kumuha ng pahintulot ni Allen. Nang marinig iyon ng direktor ay awkward siyang umubo. Ayos lang. Magpahinga ka ng mabuti. Pwede muna kaming mag-shoot ng ibang supporting roles dahil kailangan ni Ezekiel ng oras para magpahinga. Ayon sa pagsasaayos ng paggawa ng pelikula, nalampasan na ninyo ang dami ng paggawa ng pelikula. Makakasiguro ka. Pinunasan ng direktor ang kanyang mga kamay at idinagdag, nakalik na lang ang balita. Masyadong exaggerated ang mga chismis sa labas. Baka kailanganin natin si Director Jones para linawin ito. Sa press release, makikita na si Arya ang pinupuntirya ng behind the scenes. Ang taong nasugatan sa kanya ay si Ezekiel, kaya ang mga kahihinatnan ay hindi masyadong seryoso. Kung hindi, nawawala si Leo na siyang namamahala sa props noong araw na iyon. Nakiusap na ako sa isang tao na makipag-ugnayan sa kanya hanggat maaari. Gusto kong makita ang pinakabagong balita. Umupo si Arya sa hospital bed at kalmadong tiningnan ang lahat. Bumalik muna kayo. Kailangan niyang magpahinga. Hindi binalak ni Allen na makita ni Arya ang mga magulong Fred na iyon. Tumayo siya at inutusan silang umalis. Tumango ang direktor. Okay. Makipag-ugnayan sa amin kung may kailangan ka. Nang makitang maayos na si Arya, gumaan ang loob ng direktor at ng iba pa. Kung nagalit sila kay Allen, hindi nila maipagpapatuloy ang paggawa ng pelikulang ito. Pagkaalis nila, tinanong ni Arya si Allen sa mahinang boses, ano ang balita sa labas? Nakita niya ang kaba na ekspresyon ng mga direktor. Ako na ang bahala. Kailangan mo lang magpahinga sa kapayapaan.
Hinawakan ni Allen ang kamay ni Arya. Natahimik si Arya ng ilang minuto. Muli siyang tumingala at seryosong nagtanong, napakagulo ba? Hindi ko lang kaya na may umatake sa'yo. Seeing you guys fall, I really want to bear all of this for you. Napakababa ng boses ni Allen. Hindi niya alam kung paano ilalarawan ang sakit at galit sa kanyang puso. Kung may nangyari talaga sa'yo, baka hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko di. Walang sinabi si Arya. Nag-unat lang siya ng mga braso at niyakap siya. Talagang aalagaan kong mabuti ang aking sarili sa hinaharap at protektahan ang aking sarili ng mabuti. Hindi ko hahayaang mag-alala ka. Ang pag-aalala nila sa isa't isa ay higit pa sa pag-aalala nila sa isa't isa. Ano man ang kakulangan sa ginhawa na naramdaman ng isa sa kanila, ang isa ay mag-aalala. Sa pagkakataong ito ay halos nasa panganib ang buhay ni Arya at si Allen ay nasa eksena muli. Malinaw na ipinangako niya na aalagaan niya ang kanyang sarili bago siya sumali sa grupo, ngunit nauwi pa rin siya sa ganito. Allen, may gusto akong kainin. Sige, pupunta ako at maghahanda. Tinapik ni Allen ang kamay niya at lumabas ng kwarto. Ibinaba ni Arya ang kanyang mga mata at kinuha ang kanyang telepono. Maraming missed calls. Galing sila Luna at Serena. Tila umabot na sa napakaseryosong yugto ang usapin. Napaisip si Arya at tinawagan ulit si Serena. Ayos ka lang ba? Ano ba talaga ang nangyari? Nasaan ka ngayon? Kasama mo ba si Chief Jones? Anong problema ni Ezekiel? Ang dami mong tanong sa akin ng sabay-sabay. Alin ang una kong sasagutin? Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Si Ezekiel ay nasugatan, ngunit ang kanyang buhay ay hindi nanganganib. Gumaan lang ang pakiramdam ni Serena nang marinig niya ang sinabi ni Arya, noong nakita ko ang balita, natakot ako. Paanong ang isang tao ay napakakulimlim at sinuhulan ang mga mamamahayag na iyon upang maglathala ng balita na nagsasabing ikaw ang Ethiopian disaster star. Maging ang ilang astrological na manghula ay tumalon. May suspect ka ba? Wala pa akong maisip Umiling si Arya. Kahit na mahanap niya ang taong namamahala sa prop sa araw na iyon, malamang na wala siyang mahahanap. Sino ang utak sa likod nito? After staying in this circle for so long, this is the first time na nakakita ako ng ganito. May gumamit nito Bago pa man siya matapos magsalita ay biglang may pumasok na pangalan sa isip ni Arya. Siya kaya? Matapos siyang dalhan ni Allen ng lugaw, kumain si Arya ng ilang simpleng pagkain para mapunan ang kanyang lakas. Then she said to Allen, muntik na akong gumaling. Gusto kong puntahan si Ezekiel. Tutal, niligtas niya ako. Siya kaya? Matapos siyang dalhan ni Allen ng lugaw, kumain si Arya ng ilang simpleng pagkain para mapunan ang kanyang lakas. Then she said to Allen, muntik na akong gumaling. Gusto kong puntahan si Ezekiel. Tutal, niligtas niya ako. Nasa ward siya sa katabing pinto, pero may nag-aalaga sa kanya. Tinulungan ni Allen na makaupo si Arya at pinanood siyang umiinom ng isang tasa ng mainit na tubig. Saka lang siya gumaan ng loob. Sino to? Ang crew ba? Napailing si Allen nang marinig ang tanong ni Arya. Si Luisa naman. Dahil nasugatan si Ezekiel para iligtas ka, makatuwirang alagaan siya ng pansamantala mong katulong. Ezekiel at Luisa. Hiningi niya siya ng personal. Paliwanag ni Allen, hindi siya magaling makihalubilo sa mga babae. Kung hindi niya gusto ang mga ito, hindi niya ito lalapitan. Kilalang kilala ko siya. Hindi niya ibubuli si Luisa. Actually, pinsan niya ako. Pinsan? Biglang naintindihan ni Arya. Bakit si Ezekiel, na laging mapili sa mga supporting roles, ay walang pagtutol sa kanyang pag-arte? Hindi naman lahat dahil dito. Kung hindi dahil sa taong inaprubahan niya, walang makakapagbago ng isip niya. Tumango si Arya at ngumiti habang hawak ang tasa ng mainit na tubig. No wonder. Palagi kong nararamdaman na may pagkakatulad kayong dalawa. Sige, huli na. Oras na para magpahinga. Mananatili ako dito at babantayan ka. Tawagan mo ako tuwing may kailangan ka sa gabi. Nagpasya si Allen na magpatingin sa doktor kay Arya bukas ng umaga. Kailangan niyang tiyakin na ayos lang siya. Masunuri namang tumango si Arya. Nakahiga siya sa kama at pumikit.
Allen, actually, may naisip akong kahina-hinalang tao. Mag-iimbestiga ako. Napangiti si Arya nang marinig ang sagot nito. Gustong-gusto niya ang ganitong pakiramdam ng mutual understanding. Maraming bagay ang hindi niya kailangan sabihin o ipaliwanag ni Allen. Kilalang-kilala mo talaga ako. Iyon ay dahil naglagay ako ng maraming pagsisikap sa iyo. Itinago siya ni Allen sa ilalim ng mga pabala. Kung hindi dahil sa iyong Mrs. Jones, wala ka sa isang maliit na ward na tulad nito ngayon, hindi ba? Pagkatapos ng lahat, siya ang presidente ng Dahua Group. Sa kabutihang palad, ikaw ang aking Mrs. Jones. Kung hindi, hindi ko talaga alam kung paano gugulin ang natitirang bahagi ng aking buhay. Ang sitwasyon ay lumalala at lumalala. Ang directing team HUD ay nasa ilalim ng presyon ng mga producer. Ang mga producer ay labis na nag-aalala tungkol sa mga chismis sa labas. Isang doyloter, nakatanggap ng o-call ang direktor. Dapat mayroong o-konklusyon sa motor na ito. Hindi lang namin nakikitang maayos ang shooting ng pelikula. Ang pinakamainam na solusyon ay ang palitan si Aryo. Ang isang babaeng sumusuporta sa papel ay ginagampanan ng maraming tao. Napagpasyahan namin ang already sa partikular na kondidote. Magre-report siya sa production team bukas. Natigilan ang direktor. Ngunit ang paggawa ng pelikula host already ay nabalisa. Hindi ba magandang change the role just like that? Ang moinryoson kung bakit ang direktor ay nasa o mahirap na posisyon sa Aryo at Allen's relationship. Sino ang nakakaintindi dito? What if it's really because of her that the box office falls o at makes us nalulugi? Akuin mo ba ang responsibilidad para dito? Alam mo ba kung gaano kahirap imbitahin si Ezekiel? Hindi ko lang nakikita ang pera ko na bumababa. Pero Director Jones T. Ang direktor ay napakamot ng ulo. Sa isang banda, hindi niya alam kung paano ito sasamantalahin kay Allen. Sa kabilang banda, si Aryo ay talagang napakahusay na actress. May mas hihigit pa ba sa kanya sa role na ito? Aayusin natin ang mga motors na yan. Mas maganda ang pelikula mo para sa akin. Walang choice ang direktor kundi sumang-ayon. Di nagtagal, tinipon ng producer si Mortin. Napatingin si Allen kay Aryo na nagpapahinga sa tabi niya. Bumangon siya at nawalan ng malay. Hello, ako si Allen. Director Jones, ako si Joden Grunt. Naaalala mo pa ba yung mga panahong nagkita tayo? Tungkol doon, kumusta ang katawan ni Mrs. Jones? Kung kailangan mo ng transfer, agad kaming nagpapadala ng core over. Nang ibuka ng kabilang 40 ang kanyang bibig, puno siya ng fluttery at probing. Director Grunt, kung may gusto ka sa soy lang. Ganito kasi. Ang pelikulang ito ay namuhunan ng aming kumpanya. Karangalan naming imbitahan si Modom Jones na mag-participate sa pelikula. Gayunpaman, ang mga alinggaw sa labas ng ore ay kumakalat kaya forced sa lokasyon ng shoot ay also kaya matigas. Bakit hindi natin hayaang magpahinga si Modom Jones ng ilang sandali? Baka may mas magandang role sa susunod na pelikula. We discussed it and let the others to take over the role. Sino sa tingin mo? Kaya, mayroon lamang isang konklusyon. It was to replace Aryo. Nakolek mo ako kung aling mga salita ang naisip mo, tama ba? Nakakatakot ang boses ni Allen. Puno ng lamig ang malamig niyang mga mata. Tila naisip niya ang tamang desisyon na panatilihing sikreto ang relasyon nila ni Ezekiel. Palala ng palala ang sitwasyon. Ang directing team ay nasa ilalim ng pressure ng mga producer. Labis na nag-aalala ang mga producer sa mga chismis sa labas. Makalipas ang isang araw, nakatanggap ng tawag ang direktor. Dapat may conclusion sa bagay na ito. Gusto lang naming makitang maayos ang shooting ng pelikula. Ang pinakamabilis na solusyon ay ang palitan si Arya. Ang isang babaeng sumusuporta sa papel ay maaaring gampanan ng maraming tao. Napagdesisyonan na namin ang partikular na kandidato. Magre-report siya sa production team bukas. Natigilan ang direktor. Pero nagsimula na ang filming. Hindi ba magandang magpalit ng role ng ganun-ganun lang? Ang pangunahing dahilan kung bakit nasa mahirap na posisyon ang direktor ay ang relasyon ni Arya at Allen. Anong masama dun? Paano kung dahil sa kanya talaga bumagsak ang takilya at nalulugi pa tayo? Pananagutan mo ba ito? Alam mo ba kung gaano kahirap imbitahin si Ezekiel?
Hindi ko kayang panoorin ang pera ko na nahuhulog sa alisan ng tubig. Ngunit Director Jones T. Ang direktor ay napakamot ng ulo sa pagkabalisa. Sa isang banda, hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag kay Allen. Sa kabilang banda, si Arya ay talagang isang napakahusay na artista. May mas magaling pa ba sa kanya sa role na ito? We will settle those matters. Mas maganda ang pelikula mo para sa akin. Walang choice ang direktor kundi pumayag. Di nagtagal, tinawagan ng producer si Martin. Napatingin si Allen kay Arya na nagpapahinga sa tabi niya. Tumayo siya at lumabas ng ward. Hello, ako si Allen. Director Jones, ako si Jaden Grant. Naaalala mo ba ang huling pagkikita natin? Tungkol doon, kumusta ang katawan ni Mrs. Jones? Kung kailangan mo ng paglipat, maaari kaming magpadala kaagad ng kotse. Nang ibuka ng kabilang partido ang kanyang bibig, puno siya ng pambobola at pagsisiyasa. Director Grant, kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Ganito kasi. Ang pelikulang ito ay namuhunan ng aming kumpanya. Karangalan naming imbitahan si Madam Jones na lumahok sa pelikula. Gayunpaman, ang mga tsismis sa labas ay mabilis na kumakalat at ang lokasyon ng shoot ay napakahirap din, bakit hindi natin hayaang magpahinga sandali si Madam Jones? Baka may mas magandang role sa susunod na pelikula. We discussed it and let the others take over the role. Ano sa tingin mo? Kaya, mayroon lamang isang konklusyon. Ito ay upang palitan si Arya. Tinawagan mo ako, ibig sabihin pinag-isipan mo na, tama ba? Delikado ang boses ni Allen. Puno ng lamig ang malamig niyang mga mata. Mukhang tama ang naging desisyon niya na ilihim ang relasyon nila ni Ezekiel. Gusto nilang palitan si Arya? Naman! Pagkatapos ay makakahanap din sila ng bagong male lead. Well, magtulungan ulit tayo kapag may pagkakataon. Ipinapangako ko na kung may papel na angkop para kay Madam Jones, ako ang unang makikipag-ugnayan sa iyo. Naiintindihan ko. Binaba ni Allen ang telepono gamit ang malamig na boses. Sa paligid ng dahwa, anong uri ng script ang hindi makukuha ni Arya? Dahil gusto nilang palitan siya, kailangan nilang maging handa sa mga kahihinatnan. Pagkababa ng telepono, nakahinga ng maluwag si Jaden Grant at mumiti ng may pagmamalaki, at least paalisin mo itong disaster star. Paano kung isa siyang artista mula sa dahwa? Kailangan pa nilang makinig sa producer. President, papayag ka ba talaga? Kumunot ang noo ni Martin. Hindi niya akalain na ganoon kadaling matatapos ang mga bagay-bagay. Sa init ng ulo ng presidente. Baka akalain ng kabilang partido na napakasimple ng daan patungo sa negosyo, kaya naman pinili niyang magtago sa bibig ng tigre. Bahagyang umubo si Allen. Tumingin siya kay Martin at agad na tumahimik si Martin. Ito ay makatwiran na ang producer ay isaalang-alang ang isang bagay. Gayunpaman, sismis lang na pinalitan ang mga artista. Ito rin ay sa napakahusay na oras na ang mga tao ay kailangang mag-isip tungkol dito. Okay, maaari niyang hayaan silang magbago. Dahil hindi na umaarte si Arya, hindi na kailangang ipagpatuloy ang paggawa ng pelikulang ito. Itinaas ni Allen ang kanyang relo, tumingin sa oras, at tumalikod para kumatok sa pinto ng ward ni Ezekiel. Director Jones T. Binuksan ni Louisa ang pinto at nakitang si Allen iyon. Mag-almusal ka muna. May sasabihin ako kay Ezekiel. Sabi ni Allen sa mahinang boses. Okay. Tumango si Louisa at tahimik na lumabas ng ward. Kumunot ang noo ni Ezekiel sa kama. Sino ang nagtanong sa iyo na utusan ang aking mga tao? Hiniling ng producer na palitan si Arya, kaya huminto ka rin. Hinila ni Allen ang isang upuan at umupo sa tabi niya. Hindi pa siya nakagawa ng ganoong biro. Tumango si Ezekiel nang marinig iyon. Nakuha ko. Hindi siya upo at maghihintay na mabuli ng sarili niyang pamilya. Kahit gaano niya kagusto ang role na ito, alam niya ang ugali ni Allen. Kung ipipilit niya ang pag-arte, hindi magkakaroon ng pagkakataong maipalabas ang pelikulang ito. Naipit ba sa pinto ang utak ng producer? Bago siya lumaban sa mga dahwa, kailangan muna niyang timbangin ang sarili niyang lakas. Paanong ang isang lalaking tulad ni Allen, na labis na nagmamahal sa kanyang asawa, ay pinahintulutan silang ibuli si Arya? Ang araw ay sumisikat na, at ang buong Morrison family ay sumikat na.
Ang araw ay sumisikat na, at ang buong Morrison family ay sumikat na. Dahil ngayon ang araw na pinalabas si Old Master Morrison sa ospital, walang nangahas na kumilos ng padalos-dalos. Lolo, nakahanda na ang almusal. Ito ang iyong paboritong ulam. Espesyal naming inihanda ito para sa iyo. Sabi ni Georgia sa malambing na boses habang inaalalayan si Old Master Morrison. Lolo, ako di. Lumapit si Samuel at pinutol siya ni Georgia nang ibuka niya ang kanyang bibig. Samuel, kakauwi lang ni Lolo. Mamaya na natin pag-usapan yan kung may mangyari. Sinulyapan siya ni Georgia at pinigilan siyang sabihin kay Old Master Morrison ang tungkol kay Arya. Gayunpaman, si Old Master Morrison ay hindi isang tao na dapat gawing trifle. Hinawakan niya ang kanyang tungkod at huminto sa pwesto. Ang kanyang boses ay napakadangal, sabihin mo sa akin, ano ang gusto mo? Umubo si Samuel at tinignan ang ekspresyon ni Georgia. Bagamat may mga alinggaw ngayon, hindi sila pinabulaanan ng mga dahwa. Mas mabuting maghintay ng kaunti pa. Natahimik si Samuel at napataas ang puso ni Mrs. Morrison. Mabilis siyang lumapit at pinigilan si Old Master Morrison, Tay, may sasabihin ako. Tumingin sa kanya si Old Master Morrison at nagdilim ang kanyang mga mata. Hindi pinansin ni Mrs. Morrison ang kanyang asawa at sumugod sa harap ni Old Master Morrison. Ako ay nasa pamilyang Morrison sa loob ng maraming taon. Hindi ako isang taong hindi alam ang gagawin. Kung para sa sarili ko, hindi ako magsasalita. Ngunit para sa aking anak na babae, hindi ko ito matiis. Gusto ko sanang pumunta sa ospital para hanapin ka noon, pero pinigilan ako ni Georgia. Wala akong choice kundi sabihin ito sa ganoong okasyon ngayon. Tumingin si Old Master Morrison kay Georgia sa tabi niya at tumango kay Mrs. Morrison, ano ito? Nasugatan si Arya sa paggawa ng pelikula at walang balita ngayon. Baka, sabi ni Mrs. Morrison at namula ang mga mata. Ano, napakalaking bagay, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Labis na balisa si Old Master Morrison. Lolo, huwag kang mabalisad. Mabilis na umakyat si Georgia para tulungan si Old Master Morrison na maupo. May pinadala na ako para i-check. Hindi naman ganoon kaseryoso ang usapin. Nagkaroon lang siya ng ilang light injuries. Nag-imbestiga ka na? Dahil walang makakahanap ng anumang impormasyon, paano mo nalaman? Nagtanong pa ako sa isang tao na pumunta sa Dahwa upang malaman, ngunit walang balita tungkol dito. Palagi kang minamalas. Mga tao sa entertainment circle. Paano mo nalaman ng ganoon kabilis? Lalong nabalisa ang kalooban ni Mrs. Morrison. Auntie, syempre I have DV ways. Kung hindi mo mahanap ito, hindi ibig sabihin na hindi ko ito mahanap. Tama. Pumunta ako upang suriin dahil core ako sa aking anak na babae. Sino sa iyo? Para kanino? F. Russ Morrison asked. Since we have already investigated, she is fine. Kapag kinontra namin siya, mas mag-aalala ka sa kanya. Ang mga salita ni Old Master Morrison ay biased, understand what you mean. Pero dahil ayos lang siya, wala nang dapat gawin sa motor na ito. Pagkatapos ng sawing thought, Old Master Morrison stood up at walked towards the restaurant. Isang mapait na ngiti ang ipinakita ni Giorgio. Katulad ng dati, as long as Old Master Morrison opening his mouth, this matter would end on Mrs. Morrison would swallow her anger as usual. Ngunit sa pagkakataong ito ay iba. Tumayo si Mrs. Morrison sa kanyang kinatatayuan at sumigaw ng malakas. Dad, si Giorgio ang granddaughter mo. Pinoprotektahan mo siya at ayaw mong ilantad ang kanyang masamang intensyon na patayin si Aryo. Don't blame you but Dohu will not let it go just like that. Kung makakita sila ng ebidensya, magagawa mo rin bang protektahan si Giorgio tulad ni Todoy? Pagkatapos magsalita ni Mrs. Morrison, tumalikod siya at umakyat sa itaas. Nakagat ni Giorgio ang mapupulang labi, Gronpo, eot muna tayo. Ibinaba ni Old Master Morrison ang kanyang mga mata at gumawa ng isang hakbang para sa salita. Pagkatapos ng breakfast, ang mga miyembro ng Morrison family ay nagtungo sa kanilang mga silid. Nakahanap ng pagkakataon si Samuel at tahimik na pumasok sa kwarto ni Old Master Morrison. Nakaupo si Old Master Morrison sa tabi ng bintana. Nang maghasik siya ng Samuel ay pumasok, hinabi niya ang kanyang kamay. Sa palagay mo ba nasira ang Gronpo, Hos? Mapait na umiling si Eldritch.
Malalim ang kanyang mga mata. Sa post, kinakatawan ng Gronpo ang fairness at home, pero ngayon kailangan kong magkompromiso. Alam mo ba kung kumusta si Aryo ngayon? Umiling si Samuel, hindi namin nalaman ang mga exact details, ngunit hindi ito nilinaw ng Dohuhos. Moibi ito ang pinakamagandang balita kung walang balita. Narinig ni Old Master Morrison ang kanyang mga salita at tumango. Sino pa ba ang hindi mo sasabihin sa akin mula rito? Kung hindi ka magiging mang-aawit, ilagay ito sa tabi sa ngayon. Nakita mo na ang sitwasyon sa bahay. Ang pangatlo mong kapatid na babae ay matigas ang ulo, at ang iyong kapatid na babae ay ganito. Ubo-ubo, actually, kung sino ang pinakaasahan ko, ay ang iyong pangatlong kapatid na babae ay dumating at bigyan ako ng pag-asa. Biglang natigilan si Samuel Woos. Sa isang iglap, naramdaman niya na napakarami na ni Old Master Morrison. Higit pa rito, siya ay tila nag-iisa at walang magawa. Gronpo, hindi ako interesado sa negosyo. Interesado ang kuya mo, pero masyado siyang maraming iniisip. Paano ako magiging masaya kung ibibigay ko sa kanya ang Morrison family? Kung minsan, ang pakikipaglaban para sa kapangyarihan at kita ay napakahirap para sa mga mangangalakal. Tita, syempre I have dimly ways. Kung hindi mo ito mahanap, hindi ibig sabihin na hindi ko ito mahahanap. Tama. Nagpunta ako upang suriin dahil nagmamalasakit ako sa aking anak na babae. Ikaw naman? Para saan? Tanong ni Mrs. Morrison. Since nag-imbestiga na kami, she is fine. Kapag nakontak natin siya, mas mag-aalala ka sa kanya. May kinikilingan ang mga salita ni Old Master Morrison, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Pero dahil ayos lang siya, walang masasabi tungkol sa bagay na ito. Pagkatapos sabihin iyon, tumayo si Old Master Morrison at naglakad patungo sa restaurant. Isang mapait na ngiti ang ipinakita ni Georgia. Katulad ng dati, hanggat ibinuka ni Old Master Morrison ang kanyang bibig, matatapos ang bagay na ito at lulunukin ni Mrs. Morrison ang kanyang galit gaya ng dati. Ngunit sa pagkakataong ito ay iba. Tumayo si Mrs. Morrison sa kinaroroonan niya at sumigaw ng malakas. Tay, apo mo si Georgia. Pinoprotektahan mo siya at ayaw mong ilantad ang kanyang malisyosong intensyon na patayin si Arya. Hindi kita sinisisi pero hindi ito pababayaan ni Dahuan ng ganun-ganun lang. Kung makakita sila ng ebidensya, mapoprotektahan mo rin ba si Georgia tulad ngayon? Pagkatapos magsalita ni Mrs. Morrison, tumalikod siya at umakyat sa itaas. Kinagat ni Georgia ang mapupulang labi, Lolo, kain muna tayo. Ibinaba ni Old Master Morrison ang kanyang mga mata at humakbang pasulong. Pagkatapos ng almusal, ang mga miyembro ng pamilya Morrison ay bumalik sa kanilang mga silid. Nakahanap ng pagkakataon si Samuel at tahimik na pumasok sa silid ni Old Master Morrison. Nakaupo sa tabi ng bintana si Old Master Morrison. Nang makita niyang pumasok si Samuel, ikinaway niya ang kanyang kamay. Sa tingin mo ba nagbago na si Lolo? Mapait na umiling si Eldridge. Malalim ang kanyang mga mata. Noon, ang lolo ay kumakatawan sa pagiging patas sa bahay, ngunit ngayon kailangan kong ikompromiso. Alam mo ba si Arya ngayon? Umiling si Samuel, hindi natin malalaman ang eksaktong detalye, ngunit hindi pa ito nilinaw ng Dahua. Siguro ito ang pinakamagandang balita kung walang balita. Narinig ni Old Master Morrison ang kanyang mga salita at tumango. Ano pa ba ang gusto mong sabihin sa akin bukod dito? Kung gusto mong maging singer, isantabi muna. Nakita mo ang sitwasyon sa bahay. Matigas ang ulo ng pangatlong kapatid mo at ganito ang kapatid mo. Ubo-ubo, actually, ang pinakaasahan ko ay ang iyong pangatlong kapatid na babae ay makabalik at mabigyan ako ng pag-asa. Biglang natigilan si Samuel. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang tumanda na si Old Master Morrison. Higit pa rito, siya ay tila nag-iisa at walang magawa. Lolo, hindi ako interesado sa negosyo. Interesado ang kuya mo, pero masyado siyang maraming iniisip. Paano ako magiging kalmado kung ibibigay ko sa kanya ang pamilya Morrison? Minsan, ang pakikipaglaban para sa kapangyarihan at tubo ay bawal para sa mga mangangalakal. Lolo, hinihintay mo na magbago ang isip ni third sister. Tanong ni Samuel sa mahinang boses. Hindi sumagot si Old Master Morrison, ngunit ang kanyang katahimikan ay nangangahulugan ng katahimikan. Mas alam niya kung bakit mas gugustuhin ni Arya na gumala sa labas kaysa umuwi.
Diniin ni Georgia ang kanyang hakbang-hakbang. Sa hinaharap kung ano ang ginawa ng iyong kapatid na babae, dapat mong sabihin sa akin sa oras. Kahit matanda na ako, hindi ako magpapanggap na nalilito. Binigyan niya ng pagkakataon si Georgia. Nagkaroon lamang ng isang pagkakataon. Okay, naiintindihan ko, Lolo. Sa sandaling ito, nakatanggap ng tawag si Georgia mula sa kanyang katulong sa koridor ng pamilya Morrison. Chief Executive Officer Morrison, naayos na ang lahat. Hiniling na ng production team na palitan si Arya. At saka, nagsimula ng kumalat ang entertainment circle na isa siyang disaster star. Ituloy mo. Gusto kong maging napakasama ng kanyang reputasyon na hindi na niya magagawang itaas ang kanyang ulo. Ibinaba ni Georgia ang kanyang telepono at babalik na sana sa kanyang silid nang makita niya si Samuel na nakatayo sa kanyang likuran. Dali-dali niyang itinago sa likod niya ang phone niya. Kailan ka pa nakatayo dito? Siguro nagsimula nang sabihin mong gusto mong patuloy na maging masama ang reputasyon ni third sister. Samuel, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi ko iyon pinag-uusapan. Kuya, alam ko kung sino ka. Hindi mo kailangang kumilos sa harap ko. Naging maingat si tita sa bahay nitong mga taon. Nakatingin siya sa iyong mukha sa lahat ng oras. Kahit si third sister ay kinailangan pang magtiis nang itinaboy mo siya. Pero hindi ba dapat matuto kang maging mas pigil? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Bakit mo na naman pinag-uusapan si Arya? Kailangan ko pang pumunta sa kumpanya para maging busy. Wala akong oras para kausapin ka tungkol dito. Iniwas ni Georgia ang tingin ni Samuel at iniwan ang hagdan sa gilid. Tumayo si Samuel at umiling. Kapag naging sakim ang mga tao, mahirap na itong baguhin. Ito ba ang ugnayan ng pamilya Morrison? Kung ang pinalayas ay hindi si Arya, kundi si Georgia, ang kapaligiran ng pamilya Morrison ay mas maganda ngayon. Kung ipinagpatuloy ni Georgia ang pamamaraang ito, siya lamang ang magdadala nito sa kanyang sarili. Walang magawa si Mrs. Morrison habang pinoprotektahan muli ni Old Master Morrison ang masasamang gawa ni Georgia. Galit na siya kaya hindi niya napigilan. Sa napakaraming taon, ang pagiging patas ni Old Master Morrison ang tanging maaasahan niya sa pamilya Morrison. Ngunit ngayon, ang mga kaliskis ng pamilya Morrison ay unti-unting tumagilid patungo sa Georgia. Kung talagang sinalubong ng kamalasan si Arya, dahil sa pakana ni Georgia sa pagkakataong ito, pumikit kaya ang pamilya Morrison dito. Nagpapahinga pa rin si Arya sa ospital at hindi alam kung ano ang nangyari sa Morrison family. Hindi niya alam na mababago rin ang kanyang papel. Nagpapahinga pa rin si Arya sa ospital at hindi alam kung ano ang nangyari sa Morrison family. Hindi niya alam na mababago rin ang kanyang papel. 48 oras pagkatapos ng aksidente, sa wakas ay naglabas ng pahayag ang Dahua sa opisyal na pangalan ng kumpanya upang linawin na ang lahat ng mga balita sa online ay mga alingaungaw. Bahagyang nasugatan sina Arya at Ezekiel at wala sa anumang panganib. Tungkol naman sa sanhi ng aksidente, sinabi lamang ng mga Dahua na iniimbestigahan pa ito. Gayunpaman, pinag-uusapan pa rin ito ng labas ng mundo. Nangyari ang aksidente dahil kay Arya, ang disaster star. Habang lumalaganap ang mga tsismis, naging estranghero ito. Sa huli, naging Arya pa ang pagpapalaki ng masasamang espiritu sa bahay. Mayroong lahat ng uri ng mga tao sa bilog ng entertainment. Para sa kapakanan ng katanyagan, may mga taong sumasamba kay Buddha at nagdarasal sa Diyos araw-araw. Mayroon ding mga taong naniniwala sa mga lihim na pamamaraan ng mga salamangkero sa mundo ng martial arts. Pinalaki nila ang mga multo ng mga bata sa bahay. Pwede raw silang maging superstar ng ganoon lang. Mula nang makipaghiwalay si Arya kay Daniel, nalampasan na niya ang lahat ng uri ng paghihirap sa daan. Kahit na maraming mga hadlang sa daan patungo sa mga bituin, madali silang malulutas sa huli. Ngayon, ikinasal na siya sa emperador ng entertainment circle, si Alan Jones. Sa makatuwid, nahulaan ng labas ng mundo na ginamit niya ang lihim na pamamaraang ito. Palaging may mga taong makikinig sa ganitong uri ng third-rate na tsismis. Kapag kumalat na ang mga tsismis, hindi na ito mapipigil at habang sinasabi ito, mas nagiging katawa-tawa. Kung ito ay magpapatuloy, ito ay magiging mas katawa-tawa. Malamang walang maglalakas loob na makipagtulungan kay Arya. Kahit may suporta si Arya ng isang nangungunang kumpanya sa pag-arte tulad ng Dahua, hindi niya kayang harapin ang pressure ng mga tsismis.
Magpapatuloy ba ang mga dahwa sa pag-aalaga sa kanya tulad ng dati? O marahil ay pipiliin nilang ayusin ang mga bagay ng mapayapa at hayaang magpahinga si Arya saglit? Ang dahwa ay maaaring gumamit ng mapuwersang paraan upang sukpuin ang mga ulat ng balita at mga post ng mga netizens, ngunit ang ilang mga tao sa lupong ito ay maaalala pa rin ang bagay na ito. Nakinig si Arya sa ayos ni Allen na magpahinga ng isang araw sa ospital. Pagkatapos, nag-full body check siya. Matapos makumpirma na walang problema, agad na nag-ayos si Allen ng sasakyan para makabalik sa lungsod. May gustong makakita sa iyo. Balik muna tayo. Sino ito? Malalaman mo kapag nakarating na tayo. Hinawakan ni Allen ang kamay niya at walang balak bumitaw. Maaga o huli, dadalhin niya si Arya sa isang lugar na walang nangahas na masaktan. Nagtiwala si Aryo had always kay Allen, kaya hindi na siya nagtanong pa. Nagplano siyang mag-balk muna. Gayunpaman, walang wow sa mundo na hindi hinayaan ng hangin na dumaan. Hindi nagtagal, naalala niya na ang kanyang character Hod ay Chongs. Hindi ko rin alam. I have already been replaced, nilingon ni Aryo ang kanyang ulo para tingnan si Allen. Tumango si Allen, pero hindi umuwol. Deserve mo ang mas magandang role. Ang motor na ito ay ituturing sa karanasan. Naintindihan naman ni Aryo. Tila nakikialam si Allen sa motor na ito, kaya wala siyang dapat ipag-alala. Kung maaayos lang ang motor na ito, hindi siya hahayaan ni Allen na magkaroon ng pagkakataong makarinig ng ganoong balita. Dahil siya ang nagdedesisyon sa kanya, gagawin niya ang lahat para makipagtulungan, dahil alam niyang gagawin ni Allen ang lahat para maibigay sa kanya ang pinakamahusay sa mundo. Ang mga advertisement o mga kontratista na nakuha niya ay ang pinakamahusay na mga halimbawa. Kung ang mga chismis ay hindi malulutas sa pondo, kahit na bumalik siya sa crew, magdudulot lamang siya ng problema para sa lahat. Pinahirapan ni Rother ang isa pa, baka umalis na siya ngayon. Hindi niya itinuring na si Allen ay may bagong plano. Kung wala si Aryo, ang key Dark Knight phonetic ay hindi maipapalabas sa lahat. Mukha ba akong isang taong nagmula sa panghula? Hindi alam ni Aryo kung tatawa o iiyak. Ibinaba niya ang kanyang telepono. I thought I had said it clearly enough. Bakit hindi niya maintindihan? Will. Sumusuko lang siya hanggang sa mamatay ako. May mga alway na tao sa mundong ito na hindi alam kung sino ang makakabuti para sa kanila. Itinikom ni Aryo ang kanyang mga labi, sumasang-ayon ako. Magtiwala ka sa akin. Bibigyan kita ng Osofhoven. Sa bilog na ito, kung hindi ka magpapatuloy, walang makakapigil sa iyo. Ang kanyang mga salita ay parang hangin sa tagsibol na kinukutya ang pusong od ni Aryo. Si Aryo ay naging tanda ni Allen, ngunit malubha ang mga sugat ni Ezekiel at kailangan pa niyang maospital para gumaling, kaya't si Luiso ay nagpakatatag sa kanya. Tiningnan niya ang balita sa telepono at galit na galit. For a moment, nakalimutan niya na nasa tabi niya si Ezekiel. Wala naman akong ginawa. Wala kang narinig. Luiso soid sa mahinang boses. Narinig ko lahat. Ipinikit ni Ezekiel ang kanyang mga mata, ngunit sa kanyang puso, naramdaman niyang napaka-cute nitong babaeng ito. Pagkatapos si Luiso ay nagsasanay sa pagsaliksik ngunit walang hinihinging toyo. Huwag kang mag-alala. Si Aryo ay nasa entertainment circle sa loob ng maraming taon. Hindi siya sasaktan ng ganitong uri ng bagyo. Binuksan ni Ezekiel ang kanyang mga mata. What was strange was his words could actually make Luiso feel at ease. Bukod dito, ang kanyang goals ay lalo na banayad. Noon pa man ay may tiwala si Arya kay Allen, kaya hindi na siya nagtanong pa. Nagplano siyang bumalik muna. Gayunpaman, walang pader sa mundo na hindi pinapayagang dumaan ang hangin. Hindi nagtagal, nalaman niyang nagbago na ang kanyang pagkatao. Hindi ko rin alam. Napalitan na ako, napalingon si Arya kay Allen. Tumango si Allen, pero hindi mahalaga. Deserve mo ang mas magandang role. Ang bagay na ito ay ituring bilang isang karanasan. Naintindihan naman ni Arya. Mukhang pumayag na si Allen sa bagay na ito, kaya wala siyang dapat ipag-alala. Kung maaayos lang ang usaping ito, hindi siya hahayaan ni Allen na magkaroon ng pagkakataong makarinig ng ganoong balita. Dahil nakapagdesisyon na siya,
gagawin niya ang lahat para makipagtulungan dahil alam niyang gagawin ni Allen ang lahat para maibigay sa kanya ang pinakamahusay sa mundo. Ang mga patalastas at kontrata na nakuha niya ay ang pinakamahusay na mga halimbawa. Kung ang mga tsismis ay hindi nalutas sa panimula, kahit na bumalik siya sa crew, magdudulot lamang siya ng gulo para sa lahat. Imbes na pahirapan ang isa't isa, baka umalis na siya ngayon. Hindi niya naisip na may bagong plano si Allen. Kung wala si Arya, ang Dark Knight fanatic ay hindi maipapalabas. Mukha ba akong isang taong bumalik mula sa paghula? Hindi alam ni Arya kung matatawa o maiiyak. Ibinaba niya ang kanyang telepono, akala ko sapat na ang pagkakasabi ko. Bakit hindi niya maintindihan? Susuko na lang ba siya hanggang sa mamatay ako? Palaging may mga tao sa mundong ito na hindi alam kung ano ang makakabuti para sa kanila. Napaawang ang labi ni Arya, sumasang-ayon ako. Magtiwala ka sa akin. Bibigyan kita ng ligtas na kanlungan. Sa bilog na ito, hanggat gusto mong magpatuloy, walang makakapigil sa iyo. Ang kanyang mga salita ay parang hangin sa tagsibol na nagpapainit sa puso ni Arya. Si Arya ay dinala ni Allen, ngunit malubha ang mga sugat ni Ezekiel at kailangan pa niyang maospital upang gumaling, kaya nanatili si Luisa upang alagaan siya. Tiningnan niya ang balita sa telepono at galit na galit. Saglit, nakalimutan niyang nasa tabi niya si Ezekiel. Wala akong sinabi. Wala kang narinig. Sabi ni Luisa sa mahinang boses. Narinig ko lahat. Napapikit si Ezekiel, pero sa loob-loob niya, naramdaman niyang ang cute talaga ng babaeng ito. Kung gayon ni, gustong magpaliwanag ni Luisa ngunit walang masabi. Huwag kang mag-alala. Si Arya ay nasa entertainment circle sa loob ng maraming taon. Hindi siya sasaktan ng ganitong uri ng bagyo. Binuksan ni Ezekiel ang kanyang mga mata. Ang kakaiba ay ang kanyang mga salita ay talagang makapagpapagaan kay Luisa. Bukod dito, ang kanyang tingin ay lalo na maamo. Hindi mapigilan ni Luisa na matigilan. Siyempre naniniwala ako na hindi matatalo si Miss Arya sa mga chismis na ito, pero napakahirap pakinggan ng mga sinasabi nila. Gusto lang mag-shoot ni Miss Arya ng movie, yun lang. Bakit may taong ayaw siyang pakawalan? Napabuntong hininga si Luisa. Marahil ay may naiinggit sa kanyang katanyagan at talento. Narinig ni Luisa at tumango bilang pagsang-ayon, dapat ganito. Dahil ito ang dahilan, ibig sabihin ay malayong nahihigitan ni Arya ang kabilang partido. Bakit ka nagagalit? Kumunot ang noo ni Luisa. Tama yan. Higit pa rito, pinoprotektahan siya ni Arya kay Allen. Kahit anong isipan niya, hindi magpapatalo si Arya. Matapos siyang i-comfort ni Ezekiel ay muli siyang pumikit. Sa labas ng pinto, nagbulungan ang ilang batang nurse. Napaka-cold ni Ezekiel sa lahat. Bakit napakabait niya sa katulong na ito? I think sobrang cold niya give nature. Sa tuwing binibigyan niya siya ng gamot para mapalitan ang kanyang gamot, hindi niya pinapansin ang sinuman. Parang hindi naman. Sa tingin ko ay nakipag-chat siya sa katulong. Ang lahat ng mga eksepsyon sa mundo ay dahil sa kanyang katapatan. Pag-uwi ni Arya, hinihintay na siya ni Luna. The moment Luna saw her, dali-dali siyang sumugod at niyakap ng mahigpit si Arya. Nanginginig din ang boses niya, ilang araw lang akong naglakad, bakit ang dami mong pinayat? Lihim ka bang nagpuyat para basahin ulit ang script? Ako di. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na bigyan mo ng pansin ang iyong katawan? Kung may mangyari, ano ang gusto mong gawin ko? Biglang gumuho ang mood ni Luna. Niyakap niya si Arya at umiyak, nang makita ko ang balita, sabik na sabik ako. Napakalaking tao mo. Bakit ang pabaya mo pa rin? Sinusubukan mo bang takutin ako hanggang mamatay? Alam ni Arya na may malasakit sa kanya si Luna, kaya masunurin siyang tumayo at tinulungan si Luna na punasan ang kanyang mga luha. Matagal na kayong kasal. Ngayong alam na ng lahat na may asawa ka na, dapat kang maging mas maingat. Kahit hindi para sa sarili mo, dapat mong isaalang-alang para sa amo. Humihikbi si Luna. Sino ang naglalaro behind the scenes? Napakadelikado nito. Hanapin natin ang taong ito at hilingin na sana ay patay na siya. Unti-unting nanlamig ang mga mata ni Arya. Ang dahilan kung bakit ayaw niyang kumilos ay dahil nag-aalala siya sa mas lumang henerasyon ng Morrison family.
Ngayon lahat ng ito ay dahil sa mga aksyon ni Georgia, kaya gusto niyang gawin ito. Saka, nabalitaan ko na nagdesisyon ang production crew na palitan ka. Paano ko ito magagawa? Ang kanilang kasalukuyang mga aksyon ay lumalabag sa kontrata. Kung lumabas ang balita tungkol dito, saan mapupunta ang reputasyon ng amo at ni Dahua sa hinaharap? Si Allen na ang bahala. Si Allen na ang bahala. Hihintayin ko ang boss na kumilos at ipaalam sa kanila kung gaano ito kalakas. Hindi pa rin bumaril si Arya. Ang pelikulang ito ay labag sa oras ng screening ng Memory Fragment. Sana ay hindi na ipalabas ang kanilang pelikula. May isa pa, sabi ni Allen. May gustong makakita sa akin. Hindi naman pwedeng ikaw yun, di ba? Nakangiting tanong ni Arya. Umubo si Luna, hindi naman. Hulaan mo, di. Umiling si Arya. Wala siyang maisip na gustong makita siya sa sandaling ito. Sa bilog na ito, walang gaanong tao na maituturing na kaibigan niya. Originally, nakipagkaibigan siya dahil gusto niyang magkaroon ng heart-to-heart exchange. Ayaw niya ng mapagkunwari na kaibigan. Ipikit mo ang iyong mga mata at hayaan siyang lumapit. Mahiwagang umiti si Luna. Bihira para kay Arya ang handang makipaglaro sa maliit na laro ni Luna. Gayunpaman, sa sandaling ipinikit niya ang kanyang mga mata, isang pangalan ang lumitaw sa kanyang isip. Narinig niya ang yabag ng isang tao. Bahagyang tumaas ang sulok ng kanyang bibig. Justin. Nagulat si Luna, wow. Alam mo na ba? Paano mo nahulaan? Ang lalaking nakatayo di kalayuan kay Arya ay si Justin. Ilang buwan na rin siyang nasa ibang bansa at malamig pa rin siya gaya ng dati, ngunit lalong nagiging karanasan ang kanyang ugali. Narinig ko ang kamakailan mong balita, napabuntong hininga ako sa emosyon at pagtataka. Nakita ko ang trailer ng Memory Fragment. Napakaganda ng iyong pagganap. Sa iyong talento at sa ibang pagkakataon ng pagsusumikap, ang iyong pag-unlad sa hinaharap ay walang limitasyon. Napakataas ng evaluation mo sa akin. Ikaw ang pinakamagandang affirmation para sa akin. Nakangiting sabi ni Arya. Tuwang-tuwa siya sa puso niya. Parang kahapon lang nangyari ang mga past scenes. Sa isang kisap mata, nakagawa na sila ng isang malaking hakbang pasulong. Handa ka na bang bumalik sa China para umunlad? Kakabalik ko lang at narinig ko ang tungkol sa iyong malaking balita. Hindi na kasing cold si Justin gaya ng dati. At least natuto siyang umiti. Hindi ito peking ngiti, kundi isang ngiti na nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso. Tila pagkatapos ng kanyang naranasan ay pinakawalan na niya ang sakit na dinanas niya noon. May isang balita. Sabay-sabay nating tingnan ito. Lumabas ng study si Allen at pinutol ang usapan nila. Nang marinig ni Luno, mabilis niyang binuksan ang EV at lumipat sa Entertainment News Channel. Hello, everyone! Omot ang shooting location ng Kidort Night Phonotic ngayon. Nakikita namin na ang terrain dito ay matarik at ang mga tanawin ay maganda. Kung makikita natin ito sa screen, ito ay napaka-shock. Ito ang unang pagkakataon na bumisita sa publiko ang production team ho. Pagkatapos ng nakaraang insidente, hindi namin nakita ang babaeng sumusuporta sa actress na si Aryo Ot sa eksena. Parang dahil lang sa rumor soy, sinakal siya ng production team o ng film crew. Nakipag-ugnayan lang kami sa ospital at nalaman na hindi na si Aryo, ngunit hindi namin alam kung nasaan siya ngayon. Mapabalik man si Aryo sa mga mapamahiing chismis na iyon o hindi, para maipakita ang pinakamagandang gawa para sa mga fans ng pelikula, kinuha ng production team ang matinding pressure mula sa doho at pinutol ang babaeng sumusuporta sa papel. Ito rin ay nagpapakita na ang production team ay mailakas at character ng mga actors. Ang reporter na ito ay nasuhulan ng mga tauhan ng pelikula, tama ba? Sumimangot si Luno Onsod. Talagang lumipat sila. Nagsamantala si Allen sa gilid. That makes sense. Upang maalis ang pananagutan ng mga sulok na sulok, ginawa nila ang gayong mga balita upang lituhin ang publiko at itulak ang lahat ng pamumulaklak kay Aryo. May mga koneksyon sa lupon ng entertainment na muling nangungutya sa mga tao na tumingin sa kanya sa ibang liwanag. Umisi si Allen, originally, hindi ko sanay na gawin ang mga bagay na masyadong katawan. Sa oras na ito, lahat ng tao sa silid ay nakaramdam ng lamig. Ito ay ang panggigipit mula sa emperador ng negosyong ito. Isang tunay na hari.
Susunod, sabihin natin ang tungkol sa tamang negosyo. Boss, ano ang gagawin mo? Can you tell me a little bit first? Ipinapangako kong itikom ko ang aking bibig at hindi magbibitaw ng kahit isang salita. Napatingin si Luno kay Allen nang may pag-asa. Napangiti si Aryo sa gilid. Ito ay napaka-simple. Alam mo ba ang plano ng amo? Tumingin si Luno kay Aryo, pagkatapos ay tumingin kay Allen, kayong dalawa ay mag-asawa, huwag kayong magploy o tsorod. Sabihin mo sa akin dali. Ang maulyod ng Kidort Night Phonetic ay si Ezekiel. Siya ang maulyod na inimbitahan ng producer o director sa mahabang panahon. Ang daming eksena sa pelikulang or-trailer mode para sa kanya. Para sa kanya, ang mga namumuhunan ay gumastos ng maraming pera. Tumango si Luno. Ito ay isang bagay na alam ng lahat. Ngunit walang nakakaalam na sila Ezekiel at Allen ay magpinsan. Nang marinig iyon ni Luna, mabilis niyang binuksan ang TV at lumipat sa entertainment news channel. Hello, everyone! Nasa shooting location ako ng Dark Night Fanatic ngayon. Makikita natin na matarik ang terrain dito at maganda ang tanawin. Kung makikita natin ito sa screen, ito ay napaka-shocking. Ito ang unang pagkakataon na bumisita sa publiko ang production team. Pagkatapos ng nakaraang insidente, hindi namin nakita sa eksena ang babaeng sumusuporta sa aktres na si Arya. Parang tulad nga ng sabi ng chismis, binago siya ng production team at ng film crew. Nakipag-ugnayan lang kami sa ospital at nalaman na nakalabas na si Arya, ngunit hindi namin alam kung nasaan siya ngayon. Kamag-anak man si Arya sa mga mapamahiing chismis na iyon o hindi, upang maipakita ang pinakamahusay na trabaho para sa mga tagahanga ng pelikula. Kinuha ng production team ang matinding pressure mula sa dahwa at binago ang babaeng sumusuporta sa papel. Ipinapakita rin ito na mas pinahahalagahan ng production team ang lakas at karakter ng mga aktor. Ang reporter na ito ay nasuhulan ng mga tauhan ng pelikula, tama ba? Kumunot ang noo ni Luna at sinabing, relate talaga sila. Paliwanag ni Allen sa gilid. May katuturan yan. Upang maiwasan ang pananagutan ng pagbabago ng mga sulok, ginawa nila ang gayong mga balita upang lituhin ang publiko at itulak ang lahat ng sisihin kay Arya. May mga koneksyon sa entertainment circle na talagang nagpapatingin sa mga tao sa kanya sa ibang liwanag. Mumisi si Allen, originally, hindi ko gustong gumawa ng mga bagay na masyadong masama. Sa oras na ito, lahat ng tao sa silid ay nakadama ng bakas ng lamig. Ito ay ang presyon mula sa emperador ng negosyo. Isang tunay na hari. Susunod, pag-usapan natin ang tamang negosyo. Boss, anong gagawin mo? Pwede bang sabihin mo muna sa akin? Ipinapangako kong itikom ko ang aking bibig at hindi ako maglalabas ng kahit isang salita. Napatingin si Luna kay Allen nang may pag-asa. Bahagyang umiti si Arya sa gilid. Ito ay talagang napaka-simple. Alam mo ba ang plano ng boss? Tumingin si Luna kay Arya, saka tumingin kay Allen, kayong mag-asawa, huwag kayong mag-charade. Sabihin mo sa akin dali. Ang pangunahing lalaki ng Dark Night Fanatic ay si Ezekiel. Siya ang male lead na matagal nang inimbitahan ng producer at director. Maraming eksena sa pelikula ang pinasadya para sa kanya. Para sa kanya, ang mga namumuhunan ay gumastos ng maraming pera. Tumango si Luna. Ito ay isang bagay na alam ng lahat. Pero walang nakakaalam na magpinsan sina Ezekiel at Allen. Ano? Napatayo si Luna sa gulat. Ikaw ba talaga? Bahagyang sinabi ni Arya, maupo ka muna. Sorry, masyado akong na-excite. Medyo kumalma si Luna, kung ganoon, hindi naman ibig sabihin na sisirain na talaga ni Ezekiel ang kontrata, di ba? Hindi si Ezekiel ang taong sinira ang kontrata. Ito ang cast at crew ng Dark Night Fanatic. Ayon sa kontrata, kailangan nilang tiyakin ang kaligtasan ng mga aktor. Gayunpaman, maliban sa mga aksidente sa kaligtasan, ang cast ay may karapatang umatras mula sa cast nang hindi makumpirma ang kaligtasan ng mga aktor. Ito ay isang pribilehiyo sa antas ni Ezekiel. Kaya ganyan. Ang mga cast at crew ay naghihintay lamang na tulala. Sinabi ni Allen ang kailangan niyang sabihin. Sa wakas, bumagsak ang tingin niya kay Justin. Kung ibibigay ko sa iyo si Arya, masisiguro mo ba ang kaligtasan niya? Ha? Hindi maintindihan ni Arya. Walang problema.
Tumingin si Justin kay Arya at seryosong sumagot. Si Justin naman ang director this time. Maganda ang pelikula niya at napanood ko na ang script. Napaka-nobela nito. Dahil may direktor at babaeng lead, mag-invest ako dito. Kung nabigo ang pelikula, hindi ito magiging malaking bagay. Napatingin sa kanya si Arya. Gusto ko munang makita ang script. Siyempre, nagtiwala siya kina Justin at Allen, pero ayaw niyang maging paksa ng usapan sa labas ng mundo si Allen. Okay. Gayunpaman, huwag mag-alala. Nagdala ako ng team dito sa pagkakataong ito at gumawa ng mga tumpak na kalkulasyon. Hindi ko hahayaang masayang ang pera ni Director Jones. Pagdating sa negosyo, hindi siya gagawa ng bagay na hindi niya sigurado. Kung hindi, wala siyang dahwa ngayon. Sa totoo lang, kung gusto ni Director Jones na magdala ka ng ilang pondo sa koponan, magkakaroon siya ng maraming mapagkukunan na mapagpipilian. Kaya niyang makipagtulungan sa mga international big shots. Ngayong nasa kamay mo na ang desisyon, maglakas loob ka bang makipagtulungan sa akin, ang bagong direktor? Ano ang dapat ikatakot? Naglakas loob ka pang gamitin ako, ang babaeng lead na isang FCFN disaster star, nakangiting sabi ni Arya. Nasa kamay ng asawa mo ang script. Maaari mo itong panoorin anumang oras. Naghihintay ako na manood ng magandang palabas ngayon. Pagkalipas ng 2 araw, inanyayahan si Allen na dumalo sa isang high-end na cocktail party. Dahil lahat ng ito ay dinaluhan ng ilang matatanda, binalak niyang puntahan at ipakita ang kanyang mukha bago umuwi upang samahan si Arya. Sa oras na ito, umiikot pa rin sa bilog ang mga chismis na si Arya ay isang disaster star. Bagamat sinubukan ng mga dahwa ang kanilang makakaya na kontrolin ang sitwasyon, kailangan pa rin ng ilang oras para tuluyang tapusin ang usaping ito. Sa piging na ito, maraming mga business elite ang dadalo. Nakasuot ng brown na suit si Allen at lumipad sa karamihan. Sa piging na ito, maraming mga business elite ang dadalo. Nakasuot ng brown na suit si Allen at lumipad sa karamihan. Sa karanasan, hindi pa rin niya magawang tumayo sa ganitong uri ng okasyon. Kapag nandoon lang ang kanyang lolo o ama ay magagawa niyang gugulatin ang buong audience. Napanatili ni Allen ang kanyang karaniwang malamig na ekspresyon, ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng lamig. Isang karangalan namin na makapunta si Director Jones. May humawak ng tasa ng alak at tumingin kay Allen nang hindi magiliw ng ngiti. Malamig na tumingala si Allen at itinaas ang baso bilang ganti. Narinig ko na ang iyong kumpanya ay may ilang mga problema sa mga pondo nito kamakailan. Nakakagulat na makita ka rito. Ang ibig niyang sabihin, kahit gaano pa kahirap ang mga artista natin sa ilalim ni Dahua, kakayanin nila. Ang kumpanya ay tumatakbo ng normal at hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Awkward nang umiti ang kabilang partido. Magaling pa rin si Direk Jones gaya ng dati. It's just a matter of fact. Bakit hindi mo sinama si Madam Jones ngayon? Ayaw niya ng maingay na eksena. Agad na hinarang ni Allen ang tanong ng kalaban sa mga salitang ito. Nakita ko lang si Director Grant doon. May sinabi siyang kawili-wili tungkol sa entertainment industry. Bakit hindi pumunta si Director Jones at makinig sa kanya? May nagsabi. Napatingin si Allen sa direksyong iyon. Okay. Pagkasabi niyon ay ibinaba niya ang baso ng champagne at naglakad. May ilang sexing babae sa tabi ni Director Grant. Parang sobrang saya niya. Yakap kaliwat kanan. Director Grant, kung naniniwala ka sa mga maduming bagay na iyon, sisikat ka ba? Nakikita kong totoo ang sinabi ng balita. Baka kung mag-alaga ako ng masamang multo, pwede na akong maging artista in the future. Tama. Isang babae ang yumakap sa kanyang mga bisig at nagtanong ng may kalokohan. Ito. Sino ang makakapagsabi nito ng malinaw? Gayunpaman, kung hindi dahil sa dahwa, hindi ko na ginamit si Arya. Medyo matatag ang tono ni Director Grant. Kaya lang medyo maingat siya sa mga sinasabi niya. Narinig ko na nandito si Director Jones ngayong gabi. May nagpaalala. Gayunpaman, mukhang walang pakialam si Director Grant. Hindi ko kayang gawin ito para sa kanya mag-isa. Sino ang dapat maging off-road? Nagsasabi lang ako ng totoo. Lahat ay namuhunan sa mga pelikula para kumita ng pera. Hindi ko lang itinatapon ang mga interes ng kumpanya para sa sokin ng kanyang babae. At saka,
Hindi siya magaling mag-acting, at kapag lumabas na ang pelikula, malalaman mo kung gaano ako karunong sa desisyon ko ng tudoy. I'm afraid na hindi darating. Biglang tumunog ang boses ni Allen sa tabi nila. Ang lahat ay nagulat at ang eksena ay napaka-awkward. Ang bagay na pinaka-nagagalit nila kapag sinabihan nila ang iba sa likod ng kanilang mga box was na caught on the spot. Director Jones. Umubo si Direk Grant at ibinaba ang kanyang chompong gloss. Kinakabahan ang kanyang mapagmataas na ekspresyon. Kung tutulong ako, disband agad ang crew mo. Hindi mo ba susubukan? Tiningnan sila ni Allen ng malamig. Director Jones, itigil mo na ang pagbibiro. Hindi ba tayo nagkasundo? Mukha ba akong nagbibiro? Dapat mong malaman iyon kapag sinabi mo ang tungkol sa aking asawa. Namilog ang mga mata ni Direk Grant. Hindi siya marunong mag-exploit. Pula at puti ang kanyang mukha. Director Jones, hindi ko talaga sinasadya. Kung pipilitin mong gawin ito, hindi ba ito masyadong unryoso noble? Kinakwento mo siya sa likod niya. Dapat ba akong nagpanggap na hindi kita nakikinig? Nasabi ko lang ang ilang salita. Ganun ba? Malamig na tinignan siya ni Allen. I have enough reason to doubt it now. Handa kang baguhin ang mga tao sa simula. Ang accident ay lumundag sa crew. Do you dare to say that the person who chonged the props hong walang kinalaman sa iyo? Director Jones, kung sino ang palpak mo? Tumayo si Direk Grant mula sa sofa, nakapopoving. Sa sandaling ito, isang mon-in o suite na may o-color walkover. Isa siya sa mga importanteng bisitang inimbitahan ngayong gabi, ang chairman ng EFE Enterprise na si Maverick Harvey. Seeing him walk over, the crowd automatically made way for him. Gayunpaman, hindi siya nag-core sa sinuman. Instead, direktang tinanong niya si Allen, "What's wrong?" "Tito, ayos lang." "Okay." Napatingin si Maverick kay Director Grant na sumisigaw kay Allen, pagkatapos ay tumalikod siya at umalis. At this moment, Allen said to Director Grant Ogoin, "Dapat ngayon mo lang alam mon, right?" Ang ama ni Ezekiel, ang kanyang tono ay naging napakalamig at nakakatakot, mukhang nakalimutan kong sabihin na kinuha ng ama ni Ezekiel ang kanyang maternal surname. Originally, dapat ay Ezekiel Jones ang surname niya. Ano ang dapat ikatakot? Nagsasabi lang ako ng totoo. Ang lahat ay namuhunan sa mga pelikula upang kumita ng pera. Hindi ko pwedeng isantabi lang ang mga interes ng kumpanya para sa kapakanan ng kanyang babae. At saka, hindi siya magaling umarte, at kapag lumabas na ang pelikula, malalaman mo kung gaano ako karunong sa desisyon ko ngayon. Natatakot akong hindi dumating ang araw na iyon. Biglang tumunog ang boses ni Allen sa tabi nila. Nagulat ang lahat at sobrang awkward ng eksena. Ang bagay na pinakakinatatakutan nila kapag pinag-uusapan nila ang tungkol sa iba sa kanilang likuran ay ang mahuli sa lugar. Director Jones. Umubo si Direk Grant at ibinaba ang kanyang baso ng champagne. Naging kaba ang kanyang mapagmataas na ekspresyon. Pag tumulong ako, disband agad ang crew mo. Gusto mo bang subukan? Malamig na tumingin sa kanila si Allen. Director Jones, itigil mo na ang pagbibiro. Hindi ba tayo nagkasundo? Mukha ba akong nagbibiro? Dapat alam mo yan kapag pinag-uusapan mo ang asawa ko. Namilog ang mga mata ni Director Grant. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag. Pulang-pula at puti ang kanyang mukha. Director Jones, hindi ko talaga sinasadya. Kung pipilitin mong gawin ito, hindi ba masyadong hindi makatwiran? Kinausap mo siya sa likod niya. Dapat ba akong nagpanggap na hindi kita narinig? Nagsasabi lang ako ng ilang salita. Ganun ba? Malamig na tinignan siya ni Allen. Mayroon akong sapat na dahilan upang pagdudahan ito ngayon. Handa kang baguhin ang mga tao sa simula. Nangyari ang aksidente sa crew. Do you dare to say na walang kinalaman sa iyo ang taong nagpalit ng props? Director Jones, paninirang puri ang sinabi mo. Tumayo si Direk Grant mula sa sofa, humihingal. Sa sandaling ito, isang lalaking nakasuit na may kwelyo ang lumapit. Isa siya sa mga importanteng bisitang inimbitahan ngayong gabi, ang chairman ng EFE Enterprise na si Maverick Harvey. Nang makita siyang lumakad, automatikong gumawa ng paraan ang mga tao para sa kanya. Gayunpaman, wala siyang pakialam sa sinuman. Sa halip, direktang tinanong niya si Allen, ano ang mali?
Tito, ayos lang. Okay. Tumingin ng makahulugan si Maverick kay Director Grant na sumisigaw kay Allen, saka ito tumalikod at umalis. Sa sandaling ito, muling sinabi ni Allen kay Director Grant, dapat ngayon mo lang nakilala ang lalaking iyon, di ba? Ang ama ni Ezekiel di. Naging napakalamig at mapanganib ang kanyang tono, mukhang nakalimutan kong sabihin na kinuha ng ama ni Ezekiel ang kanyang maternal na apelyido. Originally, dapat Ezekiel Jones ang apelyido niya. Magpinsan kami ni Ezekiel. Biglang may narealize si Director Grant. Umatras siya ng kalahating hakbang at nanlaki ang mga mata. May sense ang sinabi mo. Ang lahat ay namuhunan sa mga pelikula upang kumita ng pera. I wish you good luck. Pagkasabi nun ay tumalikod na si Allen at umalis. Para siyang bagyong walang awa. Tapos na G. Ibinaba ni Direk Grant ang kanyang ulo, hindi alam kung paano ito tatapusin. Noon, gumugol sila ng maraming pagsisikap at pera para anyayahan si Ezekiel na kumilos. Masasabing tailor-made ang buong pelikula para kay Ezekiel. Nakagawa ito ng maraming pagbabago sa script at sa papel. Kung umatras si Ezekiel dahil kay Arya, tuluyang masayang ang kanilang puhunan. Ang pelikula na dapat ay sikat sa panahon ng tag-araw. Ngayon, hindi inaasahan ni Direk Grant na may tinatago si Allen. Nang imungkahi niya ang pagpapalit, kaagad na pumayag si Allen. Dapat ay naisip niya na ang mga bagay ay hindi magiging ganoon kasimple. Ngayon, siya ay ganap. Nakikipaglaban para sa balat ng tigre. Paano kaya siya makakaligtas? Mapapanood lang niya ang daan-daang milyong yuan na halaga ng puhunan na nawala sa alisan ng tubig. Hindi, sandali. Director Jones, sa tingin ko kailangan kong pag-isipan ito. Humanap tayo ng tahimik na lugar at magkwentuhan ng mabuti, okay? Tinanggal ni Allen ang kamay at diretsong sinabi, hindi ko makakalimutan ang sinabi mo kanina. Hindi naman labis na parusahan ka sa pagpapahiya mo sa asawa ko. Pagkasabi nun, tinignan ni Allen yung oras sa phone niya. Sa oras na ito, dapat ay nagsimula na. Ano? Natigilan si Director Grant. Habang pinagmamasdan niyang umalis si Allen, tumunog ang phone niya. Katulong niya iyon mula sa kumpanya. Director Grant, Grabe. Sinabi ni Ezekiel na hindi maaaring pangalagaan ng crew ang kaligtasan ng mga aktor. Inanunsyo niya ang kanyang pag-alis dahil sa isang aksidente. Noon pa man ay malamig at mayabang si Ezekiel sa industriya. Bihira siyang sumali sa mga pampublikong panayam, ngunit sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig, nangangahulugan ito na totoo ito. Kung hindi siya mag-abala na umupo sa harap ng kamera at makatanggap ng isang nakakainip na panayam. Dahil sa kakaibang personalidad niya, kaya naniwala ang mga fans at publiko sa kanyang mga sinabi. Paano magsisinungaling ang gayong mapagmataas na tao upang ay hype ang mga bagay-bagay? Regarding sa aksidente, sinabi ko na sa pulis lahat ng nalalaman ko. Naghahanap pa rin ang staff na namamahala sa props noong araw na iyon. Hindi si Arya ang naging sanhi ng aking pinsala. Sa kasong iyon, hindi ko sinasadyang gumawa ng pagpili na gagawin ng sinuman. Hindi si Arya ang naging sanhi ng aking pinsala. Sa kasong iyon, hindi ko sinasadyang gumawa ng pagpili na gagawin ng sinuman. Aksidente lang pero nagkalat sa buong lugar. Kailan pa kulang sa balita ang entertainment circle? May mga kakaibang kalokohan pa nga na kumalat. Hindi ko maintindihan kung bakit magkaugnay ang dalawang bagay na ito. In view of the attitude of the production team and the treatment plan, I think that since they can't guarantee my safety, I choose to quit the production team. Ayon sa kontrata, malinaw na nakasaad ang papel na ito. Kung sino ang gustong paniwalaan ng lahat, hindi ko pipilitin. Pinatay ni Ezekiel ang mikropono pagkatapos niyang magsalita. Ang dami niyang sinabi at lahat ng fans ay nagpahayag ng kanilang suporta sa kanya matapos siyang pakinggan. Suportahan si Ezekiel. Ang pagkilos sa bulubunduking lugar na iyon ay napakadelikado na at ang mga tripulante ay hindi magagarantiya ng mga hakbang sa kaligtasan. Saka bakit pa sila umaarte? Ginagamit ang kanilang buhay upang tulungan silang kumita ng pera. Dapat nagdagdag ng gasolina ang production team sa sunog behind the scenes. Nagkaroon ng aksidente at ayaw nilang managot, kaya ibinida nila ang lahat kay Arya. Mga walang hiya lang sila. Tama na. Hindi nagbigay ng paliwanag ngayon ang production team.
Inabot ni Ezekiel ang iba pang gamit sa assistant at manager niya at umalis kasama si Luisa. Paglabas nila ng venue, nakatayo si Luisa sa harap ni Ezekiel the whole time. Ginamit pa niya ang kanyang sombrero para harangan ang mukha ni Ezekiel. Hindi niya binigyan ng pagkakataon ang mga reporter na tanungin siya. Gumawa ng paraan. Nang makitang malapit na niyang protektahan siya, biglang naramdaman ni Ezekiel na kulang siya ng ganoong tao sa tabi niya. Marahil ay maaari niyang hilingin ng direkta si Arya para sa kanya at hayaan ang batang babae na ito na manatili sa kanyang tabi. Sumakay ka sa kotse. Sigaw ni Luisa kay Ezekiel. Siya lang ba ang hahadlang sa mga reporter? Hinawakan ni Ezekiel ang wrist niya at itinulak papasok sa sasakyan. Agad siyang sumakay sa kotse at sinabihan ang driver na magmaneho. Nakita niya ang gulat na tingin ni Luisa. Hiniling ko sa iyo na harangan ang mga mamamahayag, hindi upang hayaan kang panatilihin ang iyong sarili. Wala akong gaanong karanasan. Malalaman ko na kung ano ang gagawin sa susunod. Biglang naisip ni Luisa ang sugat sa kanyang braso at nagmamadaling nagtanong, kamusta ang kamay mo? Ayos lang ako. Tumigil siya sa pagtingin sa kanya at tumingin sa labas ng bintana. Naisip ni Luiso na nagalit siya. Pakiramdam niya ay bumaba ng ilang degrees ang temperatura sa Koryoj Hod. Hindi niya gustong magsalita ng matagal. Si Ezekiel ay nag-iisip kung paano papanatilihin ang batang babae na ito at direktang makipag-usap kay Allen o sabihin kay Aryo. Dapat niyang pag-isipang mabuti ang tanong na ito. Kung hindi, baka makita ni Allen ang kanyang kahinaan at hindi siya pakawalan. Nakaugalian niyang maghanap sa hindi nagkakamali na Ryoson. Ang tirahan ni Ezekiel ay naging lihim na hindi alam ng mga tao kahit gaano pa sila nag-imbestiga. Ang driver ay lumiko at lumiko sa seo. Kahit gaano katalino si Luiso, hindi niya matandaan ang rude noong siya ay halos mapagod. Mr. Ezekiel, hindi ka ba uwi? Tapos aalis na ako dito. Mag-isa akong mag-isa. Kung pupunta ka, paano ako mabubuhay mag-isa? Itinaas niya ang nasugatan niyang palad. Napakurap si Luiso. Bakit bigla niyang naramdaman na iniimbak siya ng demonyo? Saan siya ibebenta? Nakatira si Ezekiel sa pinakaliblib na vilyo sa tabi ng seo. May 3 panig ng seo. Pagsapit ng gabi, napakaganda ng tanawin sa gabi. Nang muling pumasok si Luiso sa vilyo, lubos siyang naotrop ng modernong estilo. Lahat dito ay ang mga personal na gamit ni Ezekiel at siya mismo ang pumili ng mga ito. That was Calvi. Everything was filled with the mark of this man. Ako ang magpapatawag ng telepono at ikaw ay mag-iisa. Pumasok si Ezekiel sa study room. Wala siyang oras para ipakita si Luiso sa paligid. Ang pinakamahalagang bagay para sa kanya ngayon ay ang sabihin kay Allen at iwan siya sa likod. Matapos matanggap ni Allen ang call, mabilis niyang naintindihan kung sino ang tinutukoy ni Ezekiel. Hindi impossible, di. Sabihin mo lang sa akin kung anong mga kondisyon ang hindi mo gagawin. Bahagyang tumaas ang sulok ng bibig ni Allen. Participate sa bagong pelikulang na-invest ko sa On Partner kasama si Aryo. At saka, makakatanggap ka ng 0 poy. Okay. Mabilis na sagot ni Ezekiel. Pumayag ka? Hindi mo hahayaang mag-shoot si Aryo ng crappie film. Naramdaman ni Ezekiel Hod ang pagkakasala ni Allen para kay Aryo sa ilang post na ilang doys. Hindi ito isang masamang pelikula. It's just that the director is a newcomer. Baka itulak kanya kapag ipinaalam niya ito. Hindi pinag-isipan ni Ezekiel ang mga bagay na ito. Ang kanyang brokerage agency ay ang kanyang personal studio. Handa siyang makipagtulungan kay Doho sa panahon ng proseso ng promosyon. Ayos lang ako. Huminto ito sa pagtingin sa kanya at tumingin sa labas ng bintana. Akala ni Luisa galit siya. Pakiramdam niya ay bumaba ng ilang degrees ang temperatura sa karwahe. Hindi siya naglakas loob na magsalita ng matagal. Iniisip ni Ezekiel kung paano papanatilihin ang batang babae na ito at direktang makipag-ayos kay Allen o kakausapin si Arya. Kailangan niyang pag-isipang mabuti ang tanong na ito. Kung hindi, maaaring makita ni Allen ang kanyang kahinaan at hindi hayaan. Pumunta siya. Nais niyang makahanap ng isang hindi nagkakamali na dahilan. Noon pa man ay sikreto ang tirahan ni Ezekiel na hindi malalaman ng media kahit gaano pa sila kahirap mag-imbestiga. Paliko-liko ang driver sa tabi ng dagat.
Gaano man katalino si Luisa, hindi niya maalala ang daan ng muntik na siyang makarsik. Mr. Ezekiel, gusto mo na bang umuwi? Tapos aalis na ako dito. Kaya kong bumalik mag-isa. Kung babalik ka, paano ako mabubuhay mag-isa? Itinaas niya ang kamay niyang nasugatan. Napakurap si Luisa. Bakit bigla siyang nakaramdam na parang siya ay tinititigan ng demonyo? Ibebenta ba siya? Nakatira si Ezekiel sa pinakaliblib na villa sa tabi ng dagat. May 3 panig ng dagat. Pagsapit ng gabi, ang ganda ng tanawin sa gabi. Nang si Luisa ay talagang pumasok sa villa, siya ay lubos na naakit sa modernong estilo. Lahat na nandito ay personal na gamit ni Ezekiel at siya mismo ang pumili nito. Kaya naman ang lahat ay napuno ng marka ng lalaking ito. Tatawag ako sa telepono at maaari kang maglakad-lakad ng mag-isa. Pumasok si Ezekiel sa study room. Wala siyang oras para ipakita kay Luisa. Ang pinakamahalagang bagay para sa kanya ngayon ay ang makausap si Allen at iwanan ito. Matapos matanggap ni Allen ang tawag, mabilis niyang naintindihan ang ibig sabihin ni Ezekiel. Hindi impossible, di. Sabihin mo lang sa akin kung anong mga kondisyon ang gusto mo. Bahagyang tumaas ang sulok ng bibig ni Allen. Makilahok sa bagong pelikula na aking namuhunan at nakipagsosyo kay Arya. At saka, makakatanggap ka ng 0 pi. Okay. Mabilis na sagot ni Ezekiel. Pumayag ka? Hindi mo maaaring hayaang mag-shoot si Arya ng isang masamang pelikula. Naramdaman ni Ezekiel ang pagmamahal ni Allen kay Arya nitong mga nakaraang araw. Hindi ito isang pangit na pelikula. Baguhan lang ang direktor. Baka i-push ka niya kapag na-publicize niya. Walang pakialam si Ezekiel sa mga bagay na ito. Ang kanyang brokerage agency ay ang kanyang personal na studio. Siya ay handa na makipagtulungan sa dahwa sa panahon ng proseso ng promosyon. Ipadala ang script. Inimbitahan ni Allen si Ezekiel na lumahok sa pelikulang pinag-investan noon ng mga dahwa, ngunit hindi agad pumayag si Ezekiel. Sa pagkakataong ito, kinasangkutan nito ang reputasyon ni Arya at si Luisa. Tila higit pa sa inaasahan ni Allen ang pagkahumaling ni Ezekiel kay Luisa. Pagka-uwi ni Allen, nakita niyang nakasubsob pa rin si Arya sa script na ibinalik ni Justin. Hanggang sa pumwesto si Allen sa kanyang likuran, hindi niya ito napansin. Hindi ba maganda ang script? Sobrang nakakaloka. Hindi ko lang ini-expect na magiging ganoon ang tema. Ang pelikulang ito ay tinawag na Shadows. Isa itong detective film na nakatuon sa suspense. Ang mag-asawa ay orihinal na nanirahan sa isang maliit na bayan at nagbukas ng isang maliit na panaderya. Gayunpaman, palaging nangyayari ang mga kakaibang bagay sa bayan at ito ay laging may kaugnayan sa kanilang mga kapitbahay. Lalong nag-alala ang babaeng lead sa takot na malagay din sa gulo ang kanyang asawa. Ngunit isang araw, natuklasan niya na ang dahilan ng lahat ay ang kanyang asawa. Walang masyadong pelikulang ganito sa bansa. Ito ay isang bagong paradigma, di. Sino ang imbitahan mong gumanap bilang male lead? Medyo nag-alala si Arya, natatakot ako na hindi ako makakakilos ng maayos. Huling beses niyang kinukunan ang e-memory fragment, ito ay dahil marami siyang nararamdaman sa kwento ng babaeng lead. Higit pa rito, ito ay isang pelikula kung saan ang babaeng lead ay may maraming mga eksena, kaya walang gaanong hand-to-hand scene. Kaya ang kailangan lang niyang gawin ay ayusin ang kanyang kalagayan. Gayunpaman, sa pelikulang ito, ang mga hand-to-hand na eksena ng mga lalaki at babae na lead ay napakabigat. Ngumiti si Allen at yumakap sa bewang niya. Hindi ko nakitang wala kang tiwala sa sarili mo. Huwag kang mag-alala. Naniniwala ako na as long as normal ang performance mo, perfect na ipapalabas ang pelikulang ito. Okay, magsusumikap ako. Seryosong sabi ni Arya. Pipiliin ko ang pinakamahusay na male lead at siya ang pinakaangkop na tao para sa ganitong uri ng paksa. Sa pagkakataong ito, ang paggawa ng pelikula ay isasagawa ng palihim at isapubliko sa ibang pagkakataon. Pakikinggan kita. Maghahanda akong mabuti at makikipagtulungan sa shooting work. Pagkatapos magsalita ni Arya, may naisip siya, kung gayon kailan magsisimula ang paggawa ng pelikula. Iiwan na naman ba niya si Allen? Napakahusay ni Justin. Pagkatapos pumirma ng kontrata, maaari na tayong magsimula sa kalagitnaan ng susunod na buwan. Okay, naiintindihan ko.
Nagkaroon ng maraming oras si Arya para pag-aralan ng maigi ang script. Bilang karagdagan, mayroon pa siyang oras upang lutasin ang usapin ng Morrison family. Baka may mga action scene sa movie. Nagkataon lang na madadagdagan mo ang mga galaw na natutunan mo noon. Baka may mga action scene sa movie. Nagkataon lang na madadagdagan mo ang mga galaw na natutunan mo noon. Umiti si Arya, bakit pakiramdam ko ang mga eksenang ito ay idinagdag mo lahat? Upang mas maipakita ang kagandahan ng karakter, naglagay si Allen ng maraming pag-iisip. Ngumiti si Allen. Hindi niya inaasahan na makikita siya ni Arya ng ganoon kabilis. Isa lang ang nasa isip ni Arya sa sandaling iyon. Sa ngayon, ang direktor at ang mga namumuhunan ay nasa parehong panig. Anong uri ng mga spark ang gagawin nila kapag nagpe-film? Sobrang curious din siya sa male lead na pagdedesisyonan. Kinagabihan, nagmaneho si Georgia pauwi at nagkataon na nakita niya ang abogado ni Old Master Morrison na pinaalis. Aakyat na sana siya para batiin pero nagkunwari itong hindi siya nakita at nagmamadaling umalis. Biglang sumama ang pakiramdam ni Georgia sa kanyang puso. Hindi niya alam kung ano ang inihahanda ni Old Master Morrison sa kanyang likuran. Bakit ganito ang pagtatago ng abogado sa kanya? Agad niyang kinuha ang kanyang telepono at inutusan ang kanyang katulong, tingnan kung ano ang ginagawa ng abogado ng pamilya kamakailan. May bagong order ba si Lolo? Pakiramdam niya ay araw-araw siyang nakaupo sa mga karayom. Nang maisip niyang buhay at maayos pa si Arya, hindi siya mapakali. Bagamat marami pa ring tsismis sa labas na nakapipinsala kay Arya, ngunit nang makita ni Georgia ang mukha ni Arya na lumabas sa telebisyon, nakaramdam siya ng matinding pagkahilo. Dapat niyang ganap na alisin si Arya bago siya makahinga ng maluwag. Kung hindi, mabubuhay siya sa buong buhay niya sa takot. Pagpasok ng gabi, umupo si Luisa sa bench sa labas ng villa at tumingin sa dagat. Dapat sabihin na ang lugar na ito ay napakaganda. Napaka-espesyal ang disenyo ni Ezekiel. Ginawa nitong komportable at nalulumbay ang mga tao. Noong nire-renovate ng lalaking iyon ang lugar na ito, ano ang iniisip niya? Sumandal si Luisa sa upuan at biglang nakita ang maliwanag na kalangitan sa gabi. Wow, ang daming bituin. Sa oras na ito, nakasuot ng bathrobe si Ezekiel at naglakad sa likuran niya. Ang mga kalamnan sa kanyang itaas na katawan ay ganap na nakalantad. Sinadya niya itong sinuot. Pagkatapos ay tumingala siya sa kalangitan ng gabi. Mabuti naman ngayong gabi. Kung walang ulap, mas maraming bituin.